Dear Papa Dudut, ako nga pala si Lori, 35 years old at gusto ko lamang i-share sa inyo ang kwento namin ng dalawang kaibigan ko. Sina Lisa at Lydia, mga tinuturing kong best friends mula pa pagkabata. Kaidaran ko lang din sila at parehas pa kami ng kaarawan. Magkakapitbahay din kami mula pagkabata. Nang makapagtapos na kami ng pag-aaral ay nagpasya kaming magsama-sama na sa iisang apartment dahil parehas din lang ang opisinang pinapasukan naming tatlo. Ganon kami ka-close na wala na kaming ibang gustong maging kaibigan kundi ang bawat isa na lamang. Pakiramdam nga namin nabuhay na kami dati bilang magkakapatid. At binigyan kami ulit ng chance ng dakilang lumikha para magkaroon ulit ng panibagong buhay bilang magkakaibigan naman. Matatag ang friendship naming tatlo. Totoong hindi naman perpekto ang relasyon namin sa isa't isa pero mabilis lang naming maayos kung magkakaroon man kami ng gusot o hindi pagkakaintindihan. Halos parehas nga rin po kami ng mga nangyari sa buhay at mga relasyon namin. Hindi namin yon sinasadya ha, bigla na lamang kapag mapagkukwentuhan malalaman naming pare-parehas kami halos ng mga nangyari sa araw namin o sa mga importanteng ganap sa buhay namin. Kaya lagi rin kami nagsishare at nagkukumparahan ng mga araw namin dahil natutuwa kami na may kaparehas kami ng nangyari sa buong araw. Doon kami nakahanap ng comfort lalo't malayo kami sa mga pamilya namin at tanging bawat isa na lamang ang aming nakakapitan lalo tuwing nakakaramdam kami ng lungkot. At kung usapang lungkot lang din naman, dito ko nasisimula ng nangyari sa kwentong isishare ko sa inyong lahat, Papa Dudut. Sabay-sabay kaming nawalan ng karelasyon nito lang nakaraan. Naalala ko nakakauwi ko ng bahay ng madatnang ko si Lisa na umiiyak sa aming sala. Hiwalay na sila noon ng boyfriend niyang si Mark. Papa Dudut. Hindi na talaga kayo magkakabalikan ni Mark, Lisa. Paano ba magkakabalikan bumili na nga siya ng engagement ring para sa bago niya? Kakahiwalay niyo pa lang? Gusto na niya magpakasal sa iba? Alam mo ba, after niya akong hiwalayan, tsaka niya ako tinanong kung mahal na raw ba yung 1K na engagement ring. Kasi nakabili na siya para sa bagong girlfriend niya. 1K ang inabot, hindi pa kasama shipping fee. Ang kapal din pala ng mukha niya, no? Bakit ka pumayag na pag-usapan niyo yung tungkol dyan sa bago niya? Kasi nga, ako nag-volunteer na maging magkaibigan pa rin kami kahit wala na kami. Nagulat na lang ako nang bigla niyang inamin na may bago na siya at gusto na raw niyang pakasalan. Kasalanan mo rin naman pala. Bakit kasi nag-volunteer kang maging kaibigan niya? Wala ka bang awa sa sarili mo? Nakapagkaibigan lang naman ako sa kanya para kahit papano hindi ko maramdaman na nawala siya sa buhay ko. Mas lalo nga siyang nawala sa'yo dahil dyan sa ginawa mo. Ayan na yung katotohanan, sinampal ka na. Hindi ka na talaga niya mahal at nasa piling na siya ng iba. Sige, idiin mo pa. Sorry naman kung kailangan kong idiin sa'yo yan. Girl, gusto kong idiin mo talaga sa akin yan para matauhan na ako. Lisa, Lori, Lydia, okay ka lang ba? hindi. Nag-uusap lang kami ni Lisa kasi kakahiwalay lang niya kay Mark. Hiwalay na rin kami ni Tony. Ay hala, same! Kakahiwalay lang namin ngayon. Kaya nga, same! Bakit kayo nagkahiwalay ni Tony? Hindi na raw niya kaya ang LDR. Taga Quezon City ka, taga Makati naman si Tony. Anong ruler ginamit niya para sabihing LDR yon? Ang hirap na raw mag-commute ngayon Naiintindihan ko naman siya. Inflation daw. Wow, gets niya ibig sabihin ng inflation. Nakaka-proud. So pumayag ka na lang? Nung una sabi ko okay. Kala ko payag ako Tapos nung nakasakay na ako sa bus pa uwi, biglang nagbago isip ko. Tinawagan ko siya habang nasa bus ako. Tapos sabi ko ayoko palang magkahiwalay kami. Anong sinagot niya? Touch move na raw!
Hayaan mo na yon, Lydia. Tama naman siya. Touch move talaga. Buti ka pa, Lori. Going strong kayo ni Rico. Pwede bang wag mo munang papuntahin dito si Rico, Lori? Makaiwas lang kami sa inggit. Tsaka mo na padalawin dito si Rico kapag nakamove on na kami ni Lisa. Huwag kayong mag-alala. Hindi na siya dadalaw dito. Pansamantala lang naman habang hindi pa kami nawawala ng pait sa budhi namin. Join na lang din ako dyan sa pait ng budhi nyo. Ha? Hiwalay na kami ni Rico. 2 buwan na. Ano? Mga to? Broken na nga. Bingi pa. Teka, bakit ngayon mo lang sinabi sa amin? Siguro kasi di pa nagsisingkin sa akin na hiwalay na kami. Lori, halos 10 years din kayo ni Rico. Kaya nga di ganun kadaling tanggapin yun eh. Bakit ba kayo nagkahiwalay? Okay lang bang di ko muna sabihin? O sige, pero Lydia, alam mo ba kung bakit kami nagkahiwalay ni Mark? Bakit? May bago na siyang girlfriend at tinanong pa niya ako kung mahal na raw ba yung 1K para sa engagement ring kasi yun ang nabili niya sa bagong GF niya. Kasama na shipping fee? Hindi pa raw. Ay nako, ako yan dapat 10K engagement ring na bibilin sa akin. Ang mahal naman nun. Kasi kamahal-mahal din naman ako, no? Nagkatawanan pa kaming saglit habang pinag-uusapan ni Lisa at Lydia kung magkano ba dapat ang engagement ring. Napangiti na lamang din ako habang pinagmamasdan na nag-aargumento ang dalawa sa halaga ng singsing. Bihira rin ang pag-singit ko noon sa usapan nila dahil gusto ko lang silang tingnan dalawa na parang nakalimutan pansamantala nakakahiwalay lang nila sa mga karelasyon nila. Sila rin naman kasi ang nakasama ko nung time na nagkahiwalay kami ni Rico. Sila din ang nagpatawa sa akin, sila din ang nagpawala kay Rico sa isipan ko. Ang kaibigan or kaibahan lang dati, hindi nila alam ang pinagdadaanan ko. Naitago ko naman ng maayos yon sa kanila. Hindi lang talaga ako ready dati na pag-usapan ng tungkol sa amin ni Rico dahil umaasa akong magkakaayos pa kaming dalawa. Kaya lang nung nakausap ko sina Lydia at Lisa ay na-realize ko na dapat na akong magpakatotoo, wala na sa buhay ko si Rico at yon ang realidad na kailangan kong panghawakan para magpatuloy na ako sa buhay ko. Masasabi kong ang hiwalayan ng mga kaibigan ko sa karelasyon nila ay nakatulong sa akin para magpatuloy na ako sa nasimulang wakas ng kwento namin ni Rico. Matapos ang nakakatawang kwentuhan tungkol sa engagement ring ay nagpasya kaming manood ng pelikula tungkol sa pag-move on. Nagkatawanan, nagkaiyakan at sa dulo ay may na-realize kami sa mga sitwasyon namin. Napabili tuloy kami ng beer sa tindahan. Pinipilit pa nga namin na pagbuksan kami ng tindahan kahit alanganing oras. Nagdagdag na lamang kami ng 50 pesos para sa abala. Nagluto kami ng instant noodles at pinainit ang nabili naming monay at saka nagsimula na kaming mag-inuman papadudot. Halo-halo ang naging emosyon namin habang bumababa ang alak sa sikmura namin. Sinisisi pa namin ang pinainit naming monay dahil sa mixed emotions namin ng gabing yon. Hindi naman kami masyadong nalasing kaya lang ramdam namin na mas lalo kaming nalulungkot habang nasa kalagitnaan ng pag-iinom. Kaya naman minabuti naming itigil muna yon at magkape. Nasa labas lang kami ng bahay noon at nagpapahangin. Umaasa kaming maitatangay ng hangin ang nararamdaman naming lungkot at pait papadudot. Hindi pala magandang pulutan ng saluyot, no? Maselan ka lang. Ako kahit lupa, pupulutanin ko basta broken ako. Ang hirap mo naman kasama kapag broken ka. Lupa kagad ang cravings mo. At ugat ng puno. Oh, bakit biglang may pag-iyak ka dyan, Lisa? Gusto mo ng lupa? Pwede kong kumuha. Iniisip ko kasi kung ano mangyayari sa akin sa mga susunod, lalo kapag in-announce na ni Mark sa Facebook.
Na-engage na sila ng bagong girlfriend niya. Uy, wag kang ganyan. Pati tuloy ako nalungkot kapag nakahanap si Tony ng taga Makati rin. Bakit naman kasi taga QC ako eh? Teka nga, akala ko ba okay na kayo? Alak pa more ba tayo uli? Gusto ko ng closure kay Mark. Puntahan ko na kaya siya. Hoy, hindi pwede. Mamaya iba pa yung gawin nyo kapag pinuntahan mo siya para sa closure. Baka 2 rounds ng closure ang maganap. Buti pa tong si Lori eh. Itinatawa lang yung pagiging broken. Eh kung sabayan ko kayong umiyak, ano na lang mangyayari sa atin? Sa bagay. Tama yan. Dapat opposite energies tayo para hindi nagkakahilahan. Ang mature mo bigla. Nagamit mo yung opposite energy sa isang sentence? Sana lagi kang broken, Lisa. Alam nyo kung anong magandang gawin ngayong single na tayo uli? Magpalit ng relationship status sa Facebook? Hindi ka pa nakapagpalit. Si Mark kasi bago pa kami mag-break, nag-change status na siya to single. Self-love na tayo, girls. Tayo muna, bago sila. Tama! Pero how? Pwede tayo magburakay, magpaspa, magpatarak ng gluta, magpa-bleach ng buhok. Ang gastos naman ng self-love mo. Baka naman pwedeng affordable naman. Hindi naman kailangan gumastos ng malaki para sa self-love natin. Pwedeng baguhin muna natin yung routine natin. Di ba dati masyado tayong focused sa relasyon natin kaya nakakalimutan na natin kilalanin ang mga sarili natin? Di na natin alam kung ano yung mga kailangan natin kasi masyado tayong nakatutok sa kailangan ng karelasyon natin. Medyo mahina ang utak ko today. Tsaka puro natin ang rumihistro sa lahat ng sinabi mo. Bigyan mo nga kami ng mas mababaw na example. Alam mo, tama ka, Lori. Tayo muna bago sila. Nagets mo yung sinabi ni Lori, Lydia? Ikaw lang naman tong hindi nakagets kasi mas mahal mo lagi si Mark kaysa sa sarili mo. Hoy, hindi totoo yan. Wasus! Ano bang hindi totoo? Eh mas inuna mo nga bilan siya ng birthday cake kaysa bumili ka ng napkin mo. Ang ending, ako pa ang bumili ng napkin mo. Hindi mo pa nga ako binabayaran, ano? Bayaran mo na ako. Sa tingin ko lahat naman tayo nakalimutan ng mahalin yung sarili natin nung na-enjoy na natin yung pakiramdam na may ibang nagmamahal sa atin. Masyado tayo naging dependent sa pagmamahal nila para sa atin. Kaya hindi tayo nag-effort na mahalin ang mga sarili natin eh. Kaya nung binawi nila yung pagmamahal nila sa atin, hindi na natin alam kung saan tayo hahagilap ng pagmamahal. Wow! Gumana sa wakas ang utak mo, Lisa! Tama yan! Kaya simula ngayon, i-promise natin na sarili natin ang pipiliin natin. Sarili natin lagi ang unang mamahalin. Tangkilikin ang sariling katawan! Medyo lumihis ka ng konti, Lisa. Pero okay na rin, pwede na. Wala ka na talagang magandang narinig sa mga sinasabi ko, no? Opinion ko lang naman to. Irespeto mo naman. Oo, tama na yan. Baka mamaya pati sa friendship natin magkaroon ng breakup. Basta ayusin na natin mga sarili natin, ha? Mula ngayon, tayo muna. Okay ba? Hindi agad sumagot sina Lydia at Lisa sa sinabi ko, Papa Dudut. Mukhang napatanong pa sila sa mga sarili nila kung kakayanin ba nilang unahin ang sarili nila. Hinintay ko silang makasagot hanggang sa nakarinig ako ng sapilitang oo kay Lydia at gumaya na lamang si Lisa. Nagkwentuhan pa kami ng konti bago nagpasyang itulog muna ang mga plano namin. Masyado kaming napagod sa mga nangyari at napag-usapan namin. Kaya lang pagkapasok ko ng kwarto ay nakaramdam ako bigla ng lungkot. Madaling sabihin, napiliin ng sarili. Pero paano nga ba magsisimula kung nasanay kang ibalagi ang iyong inuuna? Pinilit kong humiga sa kama pero nakaramdam ako ng bigat ng loob. Yun ang kamang madalas na tinutulugan ni Rico kapag dinadalaw niya ako. Kailangan ko nang tanggapin noon na hindi ko na siya muling makakatabi sa kamang yon. Doon na naman sumilip ang lungkot, Papa Dudut. Alam kong natapanan lang ng pansamantalang band-aid ang sugat ko mula kay Rico. Alam kong lilitaw pa rin ang sugat na yon. Pero kailangan kong maging matatag para sa sarili ko. Hindi ako agad nakatulog dahil sa kakaisip kung ano pa ba ang pwede kong gawin para patunayan sa sarili ko na pinipili ko na siya at hindi na ibang tao. Maya-maya pa'y narinig ko sa kabilang kwarto si Lisa na nagbabato ng mga gamit niya. Pinakinggan kong mabuti yon at narinig ko rin ang malakas na pag-iyak niya. Hindi ko siya pinuntahan at narinig ko na lamang si Lydia na pumasok sa kwarto ni Lisa at saka dinamayan siya.
Narinig ko rin na umiiyak si Lydia habang pilit na pinapakalma si Lisa. Hindi na rin ako nakatiis pa at lumabas na rin ako ng kwarto at pinuntahan silang dalawa. Nadatnang ko silang pareho na nakahiga sa sahig at kapwa na nag-iiyakan. Nasaktan akong pinagbasdan sila, Papa Dudut. Hindi ko na rin kinaya pang maging matatag noon at sundin ang sinasabing opposite energies ni Liza. Napaiyak na rin ako bilang pagdamay sa kanila. Sinundan ko sila sa sahig at doon kami nag-iyakan. Nagyakapan kaming tatlo habang pilit na sinasabi sa mga sarili namin na tapos na ang iniisip naming fairy tale mula sa mga taong inakala naming makakasama namin hanggang sa dulo ng aming mga libro. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakatulog kami sa sahig ng kwarto ni Liza, Papa Dudut. Halos patanghali na noong nagising kami. Namugto ang mga mata namin at barado na rin ang mga ilong dahil sa tuloy-tuloy na pag-iyak. Natuyuan na rin kami ng lalamunan kaya nagsibangon na kaming tatlo para pumunta ng kusina at uminom ng tubig. Binabad ko ang mukha ko sa malamig na tubig para mabawasan ang pamamaga ng mga mata ko at mga pisngi. Nag-make up naman si Lisa para maitago lang ang magdamag niyang pag-iyak, habang si Lydia naman ay naligo na. Nang matapos na namin ang kanya-kanyang gawain ay nag-aya akong umorder ng kape. Meron naman kaming kape noon sa bahay pero wala kaming lakas para magtimpla para sa amin. Masyado kaming nabugbog ng mga nangyari sa relasyon namin para gumalaw at hatiran ng kape ang mga sarili namin. Nang dumating na ang kape namin ay nakatulala kaming nakaupo sa sahig ng kusina habang ninanamnam ang mga nabili naming kape. Tig-iisa kami noon ng electric fan na nakatutok sa aming tatlo. Wala ni isa sa amin na nagsasalita noon at para bang kinakausap na lang namin sa mga utak namin ang mga kapeng iniinom namin. Umaasa kaming mabibigyan kami ng lakas ng kape para masimula na ang plano naming makalimot sa mga natapos na relasyon namin. Siguro yung mga halos 1 oras din kaming natahimik noon. Naubos na ang mga kape namin nang magpasya kaming mag-usap-usap na. Nakaupo pa rin kami sa sahig at nakasandalang sa pader. Wala kaming lakas para tumayo at magtungo sa mga komportableng upuan. Hindi namin alam kung aabutin kami noon hanggang magdilim sa ganong posisyon. Napailing na lamang ako nang pagmasdan ko ang sitwasyon naming tatlo. Nakakaawa kaming tignan noon kaya mas lalo akong nagpursiging pasiyahin ang sitwasyon namin. Kaya lang ay hindi ko rin talaga kaya. Lalo't dalawa sina Liza at Lydia na bitbit ko sa sitwasyon na yon. Nahila pa rin ako ng kalungkutan pero sa huli nagsabi na ako sa kanila na dapat na naming tulungan ang mga sarili namin. Sinimulan na naming pag-usapan kung paano namin sisimulan ng self-love na ipinangako namin sa aming mga sarili, Papa Dudut. Paano ba tayo magsa-self-love nito? Bakit sa amin mo tinatanong, Lori? Ikaw nga itong nagsuggest niyan. Ayoko nga sanang gawin yan eh. Ikaw lang tong mapilit kagabi. Lisa naman, parang kasalanan ko pang isuggest na mahalin ang mga sarili natin. Halatang wala talaga tayo nun sa katawan, no? I-search na lang natin sa internet yung tungkol sa self-love. O kaya, tayo na lang mag-discover kung paano natin ma-achieve yung self-love na yan. Paano kaya kung magburakay tayo? Magpaspa, magpatarak ng gluta, magpa-bleach ng buhok. Broken ka na nga, ulyanin ka pa. Sinuggest mo na yan kahapon, no? Kaya nga sinasuggest ko ulit ngayon, baka sakaling makonsider nyo. Ay kung gusto mong gumastos para mag-heal ka, ikaw na lang. Huwag mo na kami idamay ni Lori. Kaloka ka. Ang gastos mo mag-move on. Nagtatalo na naman kayong dalawa. Hindi naman. Ganito lang talaga kami mag-brainstorm. Sinuggest ko lang naman kasi nung nag-move on ako sa mga ex ko dati, naglustay talaga ako ng pera para sa sarili ko. Ayun, nakalimutan ko agad ang feelings ko para sa kanila. Tapos ang bilis ko makahanap ng bago. Pwede kasing nakalimutan mo na yung feelings mo sa kanila. Pero naaalala mo bang pagmamahal mo sa sarili mo after nun?
Ang lalim naman yan. Gusto ko lang naman mag-share na naka-move on naman ako dati. Check din tayo ng mas practical na paraan para mag-move on. Yung abot kaya, ganun. Paano kaya kung laitin natin mga ex natin? Hanapin natin lahat ng kapintasan nila. Libre naman yon. Ang mature naman ang naisip mong paraan. Hindi nga tayo gagastos pero diretso sunog tayo sa impyerno. May nabasa kasi ako na para mas mabilis tayong makalet go sa feelings natin sa mga ex natin, kailangan tanggalin natin sila sa pedestal. Gawin natin silang normal na tao na may mga kapintasan o imperfections. Parang nabasa ko nga rin yan. Sige nga, try nga natin. Ako mag-start. Ayoko kay Mark yung amoy ng bibig niya tuwing 8 a.m. Amoy bangus na bilasa na may konting bagoong. Sana sinabi mo na lang na masangsang yung amoy kaysa may pa-describe ka pa kung anong eksaktong amoy. Hindi ko na tuloy favorite ngayon yung bangus. Totoo kaya? Tinis ko yun ha. Kala ko love is blind lang. Pati pala pang amoy mo mawawala kapag tanga ka sa pag-ibig. Kay Tony, ayoko sa kanya. Ang dami niyang buta sa muka. Parang bawat dikit ko sa mukha niya, natatakot ako na baka lamunin ako ng mga butas tapos hindi na ako makaahon. Kumunoy ba? Ganon? Grabe kayong manglait. O ikaw naman, Lori. Anong ambag mo dyan? Hindi pwedeng kami lang yun ang lalait dito, ha? Siguro ang ayaw ko sa kanya yung parang kasi minsan... Teka, Oy! Kaloka, hindi niya matanggal sa pedestal si Rico! hindi naman sa ganun. Ang lakas makasuggest ng gagawin para makamove on sa ex at makapag-self-love. Pero ikaw naman pala tong hanggang salita lang. Teka nga kasi, hindi ko naman to napaghandaan. At kami handa ba kaming ilabas lahat ng baho ng mga ex namin? Oy, speaking of baho, alam niyo bang si Tony kahit makailang ligo sa isang araw, ang baho ng tenga, amoy nilagang bagoong. Kadiri! O ano na, Lori? Dalawa na yung naambag kong panlalait, ha? Ano to, kami lang nilising mapupunta sa impyerno? Hay, sorry kung nasuggest ko to. Pero parang nagbago ng isip ko sa gagawin. O bakit bigla nagbago ang isip mo? Huwag mo sabihing makikipagbalikan ka kay Rico, ha? Kami mismo ni Lydia ang kakaladkad sa'yo papuntang impyerno. Hindi na ako babalik sa kanya. Wala na rin naman siyang balak bumalik sa akin. Kaya lang, naisip ko habang nagsishare kayo ng kapintasan sa mga ex nyo, parang ang pangit pala. Bakit may kapintasan bang maganda? Ang ibig kong sabihin, hindi maganda na puro tayo galit sa ex natin. Kapag puro negative ang nakikita natin sa kanila, mas lalo lang tayong nakakaipon ng galit. Mas mabigat. Mas mahirap mag-move on. Sila chill lang, tapos tayo bigat na bigat sa galit natin sa kanila. So gusto mo patawarin natin sila? Lori, ayoko. Walang magpapatawad sa bahay na to. May naisip ako. May naisip ka na naman. Tapos pag nagawa na namin, biglang magbaback out ka. Seryoso na to. Makikisali na ako sa next na gagawin. Naisip ko lang kasi Papa Dudut na hindi nga talaga magandang may hawak ka pa rin galit sa ex mo. Yun kasi ang dahilan para mas lalo kang hindi makapag-move on sa kanya dahil hindi mo siya magawang patawarin sa mga nagawa niya. Kung lagi ring pangit ang nakikita mo sa mga ex mo ay parang ang balik lang din noon ay sayo. Parang pinakita mo lang sa lahat na pumili ka ng maling tao at sa uli ikaw pa rin pala ang may kasalanan. Kaya naman mas maganda na lamang na buwagin na yung galit na nafe-feel sa mga ex namin. Hindi yun madaling gawin dahil nasaktan nila kami. Pero sa tingin ko ay yun ang pinakatamang gawin kaya nagdalawang isip din akong siraan si Rico. Lalo na nung narinig ko ang kakaibang panlalait ni na Lydia at Lisa sa mga ex nila. Gusto ko rin namang magambag ng lait kaya lang parang pinigilan ako ng puso ko. Maganda pa rin naman kasi ang pinagsamahan namin ni Rico. Siguro'y talagang hindi nga lang kami para sa isa't isa. Papadudot ibang atake naman ang sinubukan naming gawing tatlo. Sinabi ko kina Lydia at Lisa na mag-isip kami ng mga magagandang bagay sa mga ex namin. Tinanggihan nila ang suggestion ko. Mas lalo lang daw silang hindi makakapag-move on. Kaya naman sinabi ko na isipin na lang namin na nasa libing na kami ng mga ex namin.
Isipin namin na namatay na sila. Hindi ba't kapag namatay ang isang tao ay saka lang tayo nakakaisip ng mga magagandang sasabihin tungkol sa kanya? Para mas madaling makaisip ng magagandang bagay sa mga ex namin. Ganon na lang ang pwede naming isipin. Kunwari na lang na namatay sila at kailangan naming magbigay ng huling tribute para sa kanila. Doon pa lang ay pumayag noon sina Lydia at Lisa. Sa una ay natahimik kaming tatlo at nag-iisip ng mga magagandang ginawa o ugali ng mga ex namin. Nahirapan kami sa umpisa dahil iniiwasan naming maging marupok sa tuwing naiisip namin ang mga magagandang ginawa nila sa amin o mga magagandang ugali na ipinakita nila sa relasyon namin. So dapat, isipin natin na patay na ang mga ex natin? Kunwari nasa lamay nila tayo, ganon? Oo, para mas feel natin yung pagsasabi ng magagandang bagay tungkol sa kanila. O ikaw na mauna, Lori. Baka mamaya bigla na namang magbago yung isip mo. Totoo. May trust issues na nga kami sa mga ex namin, dumadagdag ka pa, Lori. Sorry na nga. Hindi lang pala talaga ako komportable na magsabi ng hindi maganda kay Rico. Uy, mahal pa rin niya. Mas marupok ka pa pala sa inaanay na kahoy. Dali na, Lori. Ikaw na ang unang maglibing sa ex mo. Ito na nga. Ay. Para kay Rico. Para sa mga gabing pinilit niyang magpuyat para masamahan akong tuparin yung mga pangarap ko. Para kay Rico. Para sa paborito kong sopas na lagi niyang niluluto sa tuwing malungkot ako. Ang ating tugon? Rest in peace, Rico. Ako naman. Para kay Tony at sa kagwapuhan niya. Kaya busog ako lagi sa kilig at pantasya. Ito naman? Masyado ka namang mababaw. Itsura lang pinagpapasalamat mo sa kanya. Uy, kanya-kanyang entry to, Lisa. Ano ba? Walang pakialaman. Pero itsura lang ba talaga? Honest naman kami na itsura talaga yung gusto namin sa isa't isa. So ayun nga. Para kay Tony, salamat sa pagiging totoo mula simula hanggang dulo. Ang ating tugon, Rest in peace, Tony. Para kay Mark at sa, para kay Mark. kaya mo yan, Lisa. Para kay Mark, sa bago niya, magsama silang pareho sa impyerno. Sana matusta sila ron forever. Ang ating tugon. Uy, not following instructions! Foul yan! Anong foul? Basketball lang? Di ba nga ang usapan natin, Lisa, magsabi ng magaganda sa mga ex natin bago natin sila ibaon forever? Kung may chance lang, ibabaon ko talaga siya sa lupa. Ang kapal na mukha niya. Ako pa gagawin niyang consultant sa engagement ring na binili niya? Paano ka makaka-move on yan kung galit ka? Masisisi niyo ba ako kung galit pa rin ako sa kanya? Hello! Kagabi lang kami nagkahiwalay, no? Tama ka rin naman dyan, Lisa. Dapat naman talaga nating damihin ang emosyon natin. Dahil dyan, sasamahan din kitang magalit. Para kay Tony na ubod ng kuripot! Ultimo pa sa lubong niyang pastilya sa akin, siningil pa! Huwag kang mag-rest in peace hanggat hindi mo nababawasan ang kakuriputan mo! Che! Para kay Mark na hindi naman level 5 sa kama, pero kung magyabang sa mga kakilala, akala mo halimaw. Para kay Tony na walang ibang ginawa kundi magreklamo sa layo ng QC at Makati! Akala mo Luzon at Mindanao lagi ang layo! Napakatamad mo! Para kay Mark na lagi nakakalimot tuwing anniversary namin. Kung pwede ka lang pakainin ng kalendaryo nung tayo pag ginawa ko na sana. Para kay Tony na laging may bit-bit na pang-shave sa bag, pero walang mouthwash! Ang lala ng amoy ng laway mo! Para kay Mark na hindi makontento sa luto kong sinigang. Kulang raw sa asim. Palibhasa na immune na siya sa asim ng mukha niya tuwing alas 8 ng umaga dahil sa amoy ng bagoong niyang hininga. Pero kahit ganun si Tony, minahal ko naman yon. Kahit laging kuripot at hindi maintindihan yung amoy ng bibig, minahal ko yon. Eto pa! Bukod sa hininga, may seasonal asim din tong si Mark tuwing summer at last 2 weeks ng October. Pero kahit ganun,
Minahal ko yun. Share ko lang ha. Kahit maraming kapintasan si Tony, naging maayos din naman siya sa akin dati. Hindi yan nalilate sa usapan namin. Tsaka lagi niyang naaalala mga importanteng ganap sa relasyon namin. Siya pa nga yung laging nakakaalala ng anniversary namin eh. At kahit alam kong kumukuha lang siya ng abubot o ulam sa bahay nila para iregalo sa akin, ayos pa rin yun. Basta ang importante, naaalala niya ako. Ako naman napoprovide niya yung love language ko. Ano ba yung love language mo? Chismis! Siya talaga yung magandang kachismisan kasi walang nakakalabas. Marami rin siyang supply ng chismis. Tsaka lagi siyang may reaction kapag may chika ako. Sinasabayan niya lagi yung energy ko. Tsaka si Tony, kung magpakita yun ng support sa karir ko, iba! Kinaya ko lahat kasi lagi niya akong sinasalubong ng moral support at para sa akin, sapat na yon. Si Mark yung mas nauuna pa sa akin na maging masaya kapag may magandang nangyayari sa akin. Nadadala tuloy ako. Mas lalo ako nagiging masaya. Ang ating tugon. Rest in peace, Mark. Tony. Kinailangan lang pala ni Lisa at Lydia na tanggalin ang galit sa puso nila at ang unang paraan para doon ay ang damdamin ng emosyon. Hinayaan ko silang ilabas lahat ng galit na nararamdaman nila kung yon ang paraan para huminahon sila. Yon ang naging paraan para marinig nila ang bulong sa mga sarili nila na oras na para kabutihan naman ng iba ang makita. Hindi ko naman sila masisisi kung yon ang nararamdaman nila. Napagdaanan ko rin naman ang mga yon noong time na nagkahiwalay kami ni Rico. Hindi ko lang pinakita sa kanila ang galit ko. Tanging ang kwarto ko tuwing 2:00 ng madaling araw ang nakakasaksi kung paano ako maggalit kay Rico at sa mga hindi namin napagkasundoan noon. Mga galit na itinago ko noong kami pang dalawa. Mga galit na nakasira rin sa aming relasyon. Hindi naging madali ang pagkawala ng galit para sa akin dati. Lalo na't pakiramdam ko ay dihado ako sa relasyon namin. Pero inaral ko kung paano mawala ang galit na yon at napakinabangan ko rin kahit papaano. Mahirap lang sa umpisa, Papa Dudut, pero kaya ko. Inaya ko si Liza at Lydia para lumabas at magpahangin after ng ginawa naming libing sa mga ex namin. Pumunta kami sa pinakalumang fast food malapit sa bahay namin. In-order namin lahat ng gusto namin kainin. Mga pagkain na pinigilan naming huwag kainin sa takot na manaba kami at magmukhang oily na pwedeng maging dahilan para iwan kami ng mga karelasyon namin. Malaya na naman kami. Malaya na naming magagawa at makakain ng mga gusto namin. Nag-celebrate kami noong araw na yon sa nakita naming tagumpay ng unang hakbang namin sa pag-move on at pagsa-self-love. Nagkatawanan at nagkaiwasan muna sa usapang ex. Marami kaming pinag-usapan para marinig muli namin ang mga tawa sa aming mga bibig. Hindi naging madali yon dahil pasaglit-saglit pa rin sa isipan ang mga ex namin. Alam naming marami pa kaming dapat gawin para magamot ang mga sugat namin, Papa Dudut. Pero masaya kaming nakapag-umpisa na bago pa lumalayon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpatuloy ang buhay namin kahit na ang hirap, Papa Dudut. Nag-focus kami sa trabaho para lang hindi maisip ang mga ex namin. Pero hindi naman yon nangyari. May times na masaya naman kami at nagpapasalamat na nawala na sa paligid namin ang mga ex namin. Kaya lang ay may mga pagkakataon din noon na gusto naming tumakbo pabalik sa mga ex namin lalo kapag naiisip namin ang mga magaganda nilang katangian. Parang ang nagsisi kami na pinag-usapan pa namin ang mga magagandang katangian ng mga ex namin. Dahil parang yon ang nag-trigger para ibalik namin sa pedestal ang mga ex namin. After 40 days ay nag-meeting ulit kami ni Lydia at Lisa. After kasi ng ginawa naming libing sa mga ex namin ay hindi namin sila pinag-usapan pa. Kaya naging mahirap yon dahil tinataboy namin ang dapat na pinapakiramdaman namin. Natakot na kasi kaming makaramdam ng sakit. Natakot na kaming isipin na inabandona na kami ng mga dating minahal namin dahil nakapili na sila ng taong higit pa sa amin. Kulang talaga kami sa pagmamahal sa sarili namin kaya ganon lagi ang nararamdaman namin.
Sa nangyaring meeting ay naging open kami sa totoong nararamdaman namin. Inamin na mas naging mahirap ang buhay namin mula noong nawala ang mga ex namin. Nahiya lang kaming mag-open up sa isa't isa dati dahil nga nilibing na namin ang ex namin. Pero alam namin na bumangon muli sa hukay ang mga ex namin kaya nagawa nila kaming multuhin. Walang gabing hindi kami ginagambala ng mga multo na nakaraan namin. Paulit-ulit na humihiling na sana'y dalawin namin. Kaya nagpasya kaming 3 na dalawin ang mga nilibing naming ex. Pinag-usapan namin kung paano ba kami uusad sa pagluluksa namin kung patuloy kaming ginagambala ng mga alaala nila. Nag-aiyakan na rin kami dahil hindi na namin kaya ang lungkot na nararamdaman namin. Nag-share kami ng mga pinagdaanan namin habang pilit na kinakalimutan ng mga ex namin. Hindi madaling pakinggan ang mga yon lalo't parang mas lalo pang binukas ang mga sugat. Mas lalo kaming nag-crave ng closure na may halong hiling na sana'y bumalik kami sa dati, Papa Dudut. Lori, ayoko na talagang gawin yung sinabi mong mag-isip lagi na magaganda sa mga ex natin. Ako rin. The more na ginagawa ko yun, the more na gusto kong bumalik kay Tony. Tapos lalo tuloy akong nalulungkot kasi feeling ko si Mark na yung best para sa akin. Okay, naintindihan ko kayo. Ganyan din naman nararamdaman ko. Pero hindi talaga mali na mag-isip ng maganda sa ibang tao. Dapat naman talaga. So ano na ngayon ang gagawin natin? Para akong umaatras sa pag-move on eh. Ganito na lang. Kesa isipin natin paulit-ulit yung magaganda tungkol sa mga ex natin, bakit di natin simulan sa sarili natin? Mag-iisip kami ng maganda sa sarili namin? Paano yun? Nakikita nyo na ba kung anong problema? Wala talaga tayong bilib at pagmamahal sa mga sarili natin. Ni wala tayong maisip na maganda sa sarili natin. Uy, may naiisip naman ako maganda sa sarili ko. Sige nga, ano yon? Kaya ko magmahal ng iba higit pa sa sarili ko. Eh di lumabas din na hindi mo ganun kamahal ang sarili mo. Kaloka ka, Lisa. Laging mali ang sagot mo. Ikaw, Lydia, kala mo lagi kang tama. Sige nga, patunayan mo sa amin kung paano mo mahalin ang sarili mo. Bakit? Sinabi ko bang mahal ko ang sarili ko? Invento ka masyado, ha? Kaya nga simulan na nating ilagay sa pedestal ang sarili natin. Alam nyo, naisip ko lang, pinatay at nilibing na natin yung mga sarili natin mula nung nagmahal tayo ng iba eh. Ang hirap mo maging broken, Lori. Masyado kang malalim. Sa simpleng salita, tinalikuran natin ang sarili natin. Harapin na natin ngayon para makausad na tayo. Buhayin uli natin yung mga sarili natin. So mag-iisip tayo ng magaganda tungkol sa atin? Oo, para makita na hindi tayo nawalan. Tayo ang totoong kawalan. Bet ko yan. Sige, start ulit ako. Or pwedeng si Lydia muna. Pwedeng si Lori muna. Kasi baka mamaya mag-back out na naman yan, tapos makaisip na naman ng bagong activity natin. Gusto ko yung pisngi ko sa umaga kapag bagong gising. Mapula lagi. Tisay nga raw akong tingnan sa umaga, sabi ni Rico. Pisngi ko raw ang paborito niya, Kaya paborito mo na rin, ganon. Hindi kaya gusto mo lang ang pisngi mo dahil gusto ni Rico? Hindi siya amoy self-love, ha? Amoy nangihingi ng validation sa iba. Ekis ka dyan, Mare. Tama si Lydia. Dapat sa'yo mismo galing at hindi sa ibang tao. Kayo ba? May naisip kayo sa sarili nyo? Sa totoo lang, nakadepende rin ako sa sasabihin ng iba tungkol sa akin eh. Kung ano yung magandahan sila tungkol sa akin, yun ang paninindigan ko. Pleaser ako eh. Anong gagawin natin ngayon? Gusto niyo mag-cry? Kasi ready na ako. Hindi tayo iiyak. Alamin natin kung bakit tayo ganito. Tanga lang siguro tayo. Tapos, pwede na ba mag-cry? Pangalawang suggest ko na to, ha? Pansinin nyo naman. Ayoko na ring umiyak. Gusto ko na ring maintindihan kung bakit ako ganito. Kung bakit lagi akong kinukulang ng pagmamahal sa sarili ko pero sa iba, bigay todo ako.
Teka, habang dumadakdak ka dyan, Lisa, may na-research ako sa internet. Dahil daw sa insecurity natin, kaya gusto nating mang-please ng ibang tao. Kapag nakuha natin yung approval nila, parang na-validate na rin daw yung sa atin. Ang tanong, bakit nga ba tayo lumaking insecure sa sarili natin? Bakit ang baba ng self-confidence natin? Nung bata ako, lagi akong kinukumpara sa mga kapatid ko. Hindi rin ako yung paborito. Kaya kailangan ko laging patunayan ang sarili ko. Ako naman, lagi kong naririnig yung nanay ko na sinisiraan ako sa ibang tao. Nasa kabilang kwarto lang ako nun. Pero rinig ko kung paano ako pintasan ng nanay ko sa ibang tao. Mula nun kapag may bisita, ayoko nang lumabas ng kwarto kasi pakiramdam ko ang pangit na ng tingin nila sa akin. Ako naman yung tatay ko, mula nung nagkahiwalay sila ni nanay, paiba-iba na kasi siya ng nakarelasyon. Okay lang sana yun eh. Kaso, ang pakilala niya sa akin sa mga nagiging girlfriend niya, pamangkin lang daw niya ako. Lagi niya akong dinideny na anak niya sa iba para magmukha lang siyang binata. Ang laki pala ng impact ng childhood natin sa mga relasyon natin, no? Oo nga, ngayon ko lang naisip. Paano kaya kung naging maayos sa mga magulang natin sa pagpapalaki sa atin, no? Ito ang tanong ni Lydia na nakapagpaisip sa amin. Kung naging maayos ang mga magulang namin sa amin ay maayos din kaya ang pinuntahan ng mga relasyon namin. Kung nagabayan kami ng mas maayos, malalaman din kaya namin kung sino ang makakabuti para sa amin. Napagtanto namin na ang mga pinili naming karelasyon ay mga taong sumailalim o sumasalamin sa mga magulang namin. Doon kami naging komportable kahit alam naming mali. Naghanap kami ng karelasyon na katulad ng mga magulang namin dahil bukod nga sa komportable ay umaasa sa sulok ang batang kami na magagawa naming ayusin ang hindi namin naayos sa aming mga magulang noong bata pa lamang kami. Parang kahit papaano ay nagkaroon kami ng kontrol sa buhay namin sa mga naging relasyon namin na hindi namin nagawa sa poder ng mga magulang namin. Naging klaro na ang lahat sa mga naging relasyon namin. Naliwanagan kami bigla at kahit papaano'y nakaramdam kami ng ginhawa. Hindi kami nakakapit sa mga ex namin. Nakakapit kami sa mga trauma na dulot ng mga magulang namin at lahat ng yon ay nagre-reflect sa mga nakarelasyon namin. Kaya naman pala hindi kami makaalis sa mga ex namin noon kahit alam naming toxic na. Umaasa kasi kami noon na sa tulong ng relasyon namin sa mga ex namin ay magagawa na naming ayusin ang nasirang relasyon sa mga magulang namin. Pero hindi pala ganon ang kalakaran at hindi dapat maging ganon ang sistema. Sa pagkakataong yun ay ibang bagay ang inilibing namin. Ang mga namuong trauma sa amin mula pagkabata. Yun pala ang dapat naming inilibing na naging dahilan para pumili kami ng mga taong hindi healthy para sa amin. Yun na ang simula ng tamang direksyon sa buhay namin. Kaya naman nilista naming lahat ng mga childhood trauma namin. Mga pait mula sa kabataan namin. Doon kami mas naiyak kumpara sa ginawa naming pag-iyak sa breakup sa mga ex namin. Doon kasi talaga ang ugat ng lahat ng mga nangyari sa buhay namin at oras na para putulin ang ugat na yon. Bago pa tumibay ang kapit namin, makakaharap kami or magkakaharap kami ni Lisa at Lydia habang hawak ang mga nilista naming trauma mula sa mga magulang namin. Handa na kaming lumaya, Papa Dudut. Ililibing na naming noon ng mga totoong sugat ng nakaraan mula sa amin. Ready na kayo? Tama ba? Iisa-isahin natin lahat ng trauma na inabot natin sa mga magulang natin? Tapos, Papakawalan na natin yon at papatawarin. Saka pupunitin ng papel, tama ba? Oo, para madrama. ako na mauuna. Wow, nag-volunteer si Lydia.
Kala ko ako na naman ang dapat mauna kasi feeling mo magba-back out uli ako. Ready na kasi ako. Sure na rin kasi ako sa mga sasabihin ko. Para sa tatay ko. Para sa tatay ko na kinahiya ako sa mga nakakarelasyon niya. Hindi ko alam kung anong dahilan mo para gawin mo yon, pero pinapatawad na kita. Para sa tatay ko na naging dahilan para hindi ako maging sigurado sa lahat na naging karelasyon ko. Patawarin na kita. Pinapatawad na kita. Para sa mga magulang ko na pinaramdam na hindi ako ang paborito. Laging pangalawa o huli lagi sa mga kapatid ko. Hindi napapansin ang magandang nagawa ko pero mabilis ang mga mata para makita ang mga pagkakamali ko. Nakakapagod laging patunayan ang sarili ko sa inyo. Kung lumayo man ang loob ko, sana alam niyo kung bakit. Pinapatawad ko na kayo. Akala ko sa mga kaibigan at katrabaho ko lang mararanasan ng pangbabackstab. Pati pala sa sarili kong magulang. Sa magulang ko pa nagsimula. Para sa nanay ko na lagi akong sinisiraan sa ibang tao. Sa nanay ko na kahit alam niyang nasa paligid lang ako, kaya pa rin niya akong i-backstab at hindi man lang makaramdam na mali ang ginagawa niya. Dahil sa'yo, lagi kong binabantayan ang sasabihin ng ibang tao tungkol sa akin. Dahil sa'yo, wala na akong tiwala sa mga nakapaligid sa akin. Dahil sa'yo, mas pinili kong magduda lagi sa intensyon ng iba dahil ang sarili kong nanay hindi magandang pinapakita sa akin. Papatawarin kita kasi alam kong kailangan ko na. Papatawarin kita kahit ang sakit pa rin talaga. Lydia, okay ka lang? Hindi, kasi bigla ko lang kasing naalala yung unang boyfriend ko. Tiniis ko na i-deny niya ako sa ibang tao. Ganon din yung sumunod kong karelasyon. Kinakahiya rin niya ako sa iba. Laging ganon yung napipili ko kasi may kinalaman pala yun dun sa trauma na inabot ko sa tatay ko. Ganon yung gusto kong pag-ibig kasi dun ako nasanay. Mali pala yung ganon. Ako naman lagi kong napipili yung mga lalaking ang taas ng tingin nila sa sarili. Tapos, laging mababa ang tingin nila sa akin. Kasalanan ko rin naman, kasi ako naman yung walang bilib sa sarili ko. Ang baba ng self-confidence ko. Pakiramdam ko lahat ng nakakarelasyon ko, may makikitang mali sa akin kapag tumagal. Tapos iiwanan nila ako. Lagi akong insecure. Kabado ko lagi sa tuwing may makakasulubong kami mga babaeng sa tingin ko mas maganda kaysa sa akin. Lagi kong iniisip na kinukumpara ako ng mga nakakarelasyon ko sa mga babaeng yun. Ang lala. Hindi ko alam na nagsimula pala yung takot na yun sa mga magulang ko. Ikaw, Lori, ano yung pattern mo sa mga nakakarelasyon mo? Di ba sa pagkakaalam ko, nakadalawa ka lang. Si Rico na yung pinakamatagal at saka pinakaminahal ka. Nagulat talaga kami nung sinabi mong hiwalay na kayo. Kasi sagana kaya sa green flag si Rico. O kami lang ang nag-iisip nun? Totoo naman, Lisa. Sagana nga sa green flag si Rico. Hindi naman kami aabot ng halos 10 years kung hindi. Anong naging problema? Ako, Ikaw yung red flag. Toxic ka, ganon? hindi ako makaramdam ng saya dun sa peaceful na relasyon namin. Ikaw lang yata yung bukod tanging nagsasabi na ayaw mo ng peaceful na relasyon. Sa tuwing nagiging maayos at tahimik ang relasyon namin, dun ako naghahanap ng problema. Mas nagiging peaceful ang pakiramdam ko sa gulo at away na hindi naman dapat. Kaya lang, lumaki ako sa magulong pamilya. Kaliwat kanan ng gulo at away. Yun ang akala kong pagmamahal. Laging may gulo pero hindi aalis. Kaya nung nakilala ko si Rico, iba naging lagay sa akin. Hindi ako mapanatag kasi hindi ako sanay sa payapa at maayos. Kaya kanya iniwan? Ako ang nang iwan. Kasi masyadong maingay sa akin yung kapayapaan sa relasyon namin.
Naiintindihan ka namin. Kung ano yung nakalakihan at nakasanayan natin, yun ang hahanap-hanapin natin sa mga nakakasalamuhan natin, lalo na sa mga relasyon natin. Kaya nga maganda na nalaman na natin to. Ngayon, wala na talaga akong galit kay Mark. Biktima lang din talaga siya ng trauma ko. O mas magandang sabihin na broken din silang katulad natin. Kaya sila ang na-attract sa atin. Sila yung namamagnet natin. Kasi katulad natin sila. Kaya para sa bubog ng nakaraan, Para sa mga trauma mula sa ating mga magulang. Iiwanan na namin kayo. Dahil deserve namin gumaling mula sa mga sugat na dinulot nyo. Sabay naming pinunit ang mga papel na pinagsulatan ng trauma namin mula pagkabata, Papa Dudut. Yon ang simbolo ng pagkilala at paglaya namin mula sa mga bagay na yon. Siyempre alam naming hindi roon magtatapos ang sugat. Na-expose na ang mga sugat namin at kailangan namin gumawa ng paraan para hilumin yon. Gumasos kami para makapag-move on, Papa Dudut, hindi sa Boracay o kahit na anong spa or gluta. Hindi rin namin ginalaw ang mga buhok namin tulad ng ginawa ng ibang mga babae. Gumastos kami sa therapy at nagpatingin kami sa mga psychiatrist na tumutulong sa mga katulad naming may inner child trauma. Mga tumutulong sa mga hindi nagabayan at naalagaan ng maayos ng mga magulang nila. Doon namin mas lalong nakilala ang sarili namin. Doon namin nagawang iiyak lahat ng mga naipon naming galit. Doon nagsilabasan ng mga alaala na nakatulong para mas makilala namin ang aming mga sarili. Hindi yun naging madali, Papa Dudut, pero yun ang naging simula ng pagmamahal namin sa aming mga sarili. Hindi naaaral sa loob ng ilang araw o linggo ang buong pagmamahal sa sarili natin. Araw-araw may bago tayong nalalaman tungkol sa ating sarili sa tuwing umaatras tayo para masilip ang nakaraan. Kaya masasabi kong isang mahabang journey ang pagmamahal para sa sarili. Araw-araw may makikita kang mali o kapintasan sa sarili mo. At kailangan mong tanggapin yon dahil parte yon ng pagmamahal at pagkilala mo sa sarili mo. Para kung sakali mang mapansin ang mga imperfection mo ng ibang tao, ay hindi nila yon magagamit laban sa iyo. Dahil kaya mo nang tanggapin kung sino at ano ka. Kung meron mang ibang tao na magsasabi ng hindi totoo sa iyo ay hindi ka na mabilis na maapektuhan dahil kilala mo na ang sarili mo. Nung una ay hindi rin namin yon naintindihan dahil kailangan naming laging ipaglaban ang mga sarili namin sa iba. Pero noong nagsimula na kaming mahalin at kilalanin ang mga sarili namin ay hindi na namin kailangang patunayan sa iba na mali sila. Tahimik namin pinaglalabanan ang mga sarili namin at sana'y magawa ninyo rin yon, Papa Dudut, at sa lahat ng mga nakikinig. Hanggang dito na lamang po ang aking liha. Maraming salamat at sa lahat ng bumubuo ng number 1 radio station ninyo, ang Barangay LS 97.1. Maraming salamat dahil binigyan ninyo kami ng tsansa para ipakita ang pagmamahal sa sarili namin para sa iba. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lori. Dear Papa Dudut, magandang araw sa lahat. Ako po si Grace, 33 years old at isang HIV advocate. Taong 2021 noong tinamaan ako ng sakit na HIV na siyang bumago sa buhay ko. Dahil sa sakit na ito ay napilitan akong balikan ng 4 na lalaki na naging parte na ng aking buhay na maaaring dahilan kung bakit ako nakakuha ng sakit na ito. Isang malaking misteryo kasi noon kung paano ako nahawahan, gayong loyal naman ako sa mga nagiging karelasyon ko. Never akong nagkaroon ng ibang lalaki at sa buong buhay ko ay 4 lang ang naging kapareha ko. Nauna ko nang nakausap ang pinakahuli kong ex na si Toto at sa kabutihang palad ay negatibo naman siya sa HIV. Sumunod ang pangalawa kong ex na si Roan na bagamat negative din ang resulta ng kanyang HIV test, ay kamamatay lang niya nitong taong ito matapos siyang atakihin sa puso. Sa kasamaang palad ay nag-positive naman ang pangatlo kong ex na si Patrick.
Siya ang hinihinala ko na nakahawa sa akin pero maaari ding siya ang nahawaan ko kung sakali man na ako ang mas naunang nagkaroon ng impeksyon. Para malaman ang kasagutan kung sino ba talaga ang punot dulo ng lahat ay huli kong kinausap ang first ex ko. Ang lalaking pinakaiiwasan ko dahil siya ang lalaking nagbigay ng pinakamalalang sugat sa puso ko. Si Brent na itinuturing ko bilang aking first love, Papa Dudut. Emily, binalik ko na sa drawer mo yung hair dryer ha. Baka mamaya sisihin mo na naman ako kapag hindi mo nahanap yung gamit mo. Okay na yun. Halika na, kumain ka na rito. Ano, okay na ba tong suot ko? Hindi ba ako mukhang manang? Okay naman. May konting touch of pagkamanang pa rin, pero pasok pa rin naman sa fashion trend. Okay na to, tinatamad na ako magbihis. Halos 1 oras din ako nagmi-mix and match ng mga damit eh. 31 ka naman kaya understandable na medyo manang talaga ang pormahan mo. Umupo ka na rito para makakain ka na. Anong oras ba kayo magkikita ni Brent? Mga 9:00. 9:00 pa naman pala kung magmadali ka. Akala mo late na. 7:00 pa lang kaya. Mas maganda na yung maaga para kapag traffic, sakto pa rin yung dating ko. At bakit naman sobra-sobra ang paghahanda mo sa pagkikita nyo ni Brent? Bakit? Bawal na bang mag-ayos ngayon? Nung nakipagkita ka sa ibang ex mo, hindi ka naman nagpaganda ng ganyan na. Tingnan mo nga, nag-abala ka pang mag-makeup. Halata ba? Masyado bang makapal? Hindi, pero para kang pupunta sa job interview. Ano ba yan? Abot mo nga yung wipes dyan sa harap mo, alisin ko na lang tong makeup ko. Wag na, bagay naman Pero bakit nga? Plano mo bang magpa-impress kay Brent? Hindi Matagal na panahon na simula nung huli kaming nagkita. Kaya naman kahit paano gusto ko lang na presentable akong tingnan kapag nagkaharap na kami. Sus, kunwari pa. Aminin mo na, umaasa ka ng comeback no? Balita ko single pa rin siya hanggang ngayon Paano mo naman nalaman? Friends kaya kami sa Facebook. Ni isang babae, wala pa siyang naipopost sa Facebook kahit story man lang. So malamang, single din siya ngayon tulad mo. O ano naman ngayon kung single? May kipagkita ko sa kanya hindi para makipagharutan, kundi para masabihan siya tungkol sa sakit ko. At para na rin makapagpa-check up siya. Yun lang ba talaga? Bakit parang iba napapansin ko? Sobrang prepared mo ngayon Aminin mo na. Hanggang ngayon ba may feelings ka pa rin kay Brent? Wala na. Matagal na kaming tapos. Wala nang feelings involved. Naghanda lang ako kasi tulad nga ng sinabi ko, gusto ko maayos ang itsura ko kapag nagkita kami. Okay, sabi mo Pero ano sa tingin mo? May sakit kaya siya? Ang tagal na nung nagkahiwalay kayo Kaya parang napaka-imposible namang mangyari yun. Pwedeng mangyari yun. May times na years bago mag-manifest ang HIV sa isang tao. Sabi sa akin ng doktor ko, umaabot ng hanggang 10 years bago ka makaramdam ng sintomas. Kaya dapat regular ang pagpapatest ng isang tao, lalo na kung sexually active ka. Kailangan pa bang magpates kahit sa isang tao lang nakikipag-ano? Mas mabuti na yung safe, di ba? Kung sa bagay, baka pagpates nga rin. Tama yan. Para hindi ka matulad sa akin na parang ewan sa paghahanap ng kasagutan kung paano ko ba nakuha tong sakit na to. May no-order namang test kits online, di ba? Maraming free na test kits na pinamimigay ang gobyerno natin. Maghanap lang kayo ng health center, libre yon, walang bayad. So, mabalik tayo kay Brent. Handa ka na ba na makipagkita ulit sa kanya? Sa totoo lang, medyo kinakabahan ako. Bakit naman? Hindi ko alam kung anong approach ang gagawin ko sa kanya Magkikita ba kami na parang friends lang, na parang wala kaming pinagsamahan noon o itatrato ko ba siya bilang ex na minsan ding naging parte ng buhay ko? Masyado mo namang pinoproblema yung pagkikita nyo. Hayaan mo na lang yung katawan mong mag-decide sa reaction na gustong gawin yan. Kinakalkula mo kasi yung mga mangyayari Akala ko ba pure business lang ang pagkikita nyo? Bakit parang sobrang affected ka sa pwedeng kalabasan ng meetup nyo? Actually, hindi ko nga alam kung bakit ako nagkakaganito May feelings ka pa kasi sa kanya, aminin mo na. Ha? Ano yun? Wala. Sabi ko,
Good luck sa pagkikita nyo. Kumain na nga tayo. Papadudot College sweethearts po kami ni Brent. 17 years old lamang kami noon nung una kaming nagkakilala. Mula siya sa isang broken family, teacher ang nanay niya, samantalang OFW naman ang tatay niya, na hindi na sila binalikan matapos itong makahanap ng ibang babae sa abroad. Bilang panganay, si Brent na ang naging katulong ng kanyang ina sa pagpo-provide ng araw-araw nilang gastusin sa kanilang pamilya. Mula kami sa magkaibang kurso ni Brent. School festival noon, nung nagkaroon ng beauty pageant sa school namin. Ako ang naging pambato ng course namin samantalang si Brent naman ang isinalang sa kanila. Rehearsals noon at nasa kalagitnaan ako ng pagrampa. Noong aksidente akong nahulog mula sa stage. Sakto namang nakapila sa baba ng stage yung boy participants at si Brent ang nakasalo sa akin. Parang eksena nga sa romantic comedy movie ang nangyari noong time na yon. Doon na nga nagsimula ang pagiging close naming dalawa. After nung pageant ay nagkaroon kami ng contact sa isa't isa hanggang sa sinubukan niya akong ligawan, Papa Dudut. Dahil sa angkin nitong kagwapuhan ay napaoo niya ako at nagkaroon kami ng relasyon. The rest of our college years ay naging matatag naman ang relasyon namin kahit na wala itong halong sexual intercourse. Natatakot pa kasi ako noon na baka mabuntis ako habang nag-aaral at ayokong mangyari yon. Kaya naman noong nakapagtapos kami at magkaroon na ng kanya-kanyang trabaho, saka ko lang ibinigay kay Brent ang sarili ko sa mismong 3rd anniversary namin bilang magkasintahan. Ano, ready na ba? Pwede ko na bang tanggalin tong takip sa mata ko? Sandali lang, sisindihan ko lang to. Tinakpan mo pa yung mata ko amoy na amoy ko naman yung mga hinahanda mo. Di kunwari na surprise ka na lang. Okay, sige. Pwede mo nang tanggalin yung piring sa mata mo. Tanggalin ko na. Surprise! Ang dami mo namang hinanda. Dalawa lang naman tayong kakain. Siyempre, 3rd anniversary na natin ngayon, kaya dapat paghandaan talaga. Pasensya ka na, di man lang tayo nakalabas. Espesyal pa naman tong araw na to para sa atin. Okay lang yon, naiintindihan ko naman. Alam ko na pagod ka sa trabaho kaya ako na lang ang nag-prepare ng lahat. At kaya ako tinakpan yung mga mata mo, hindi dahil dito sa mga pagkain, kundi dahil dito. Ano yan? Teka, yan ba yung... Oo, ito na nga yung sapatos na gusto mo. Uy, mahal to ha. Baka naman naubos savings mo dahil dito. Nag-ipon talaga ako para sa sapatos na yan. Huwag ka mag-alala, hindi ko naman ginalaw yung savings ko. Salamat. Happy anniversary, mahal. Happy anniversary din. I love you. I love you too. Akala mo wala akong surprise sa'yo, no? Meron din ako. Talaga ba? Sandali, kukunin ko lang sa bag ko. Pero habang hinahanap ko, pikit ka muna. Oh, eto na. Pipikit na. Eto na. Talikod ka. May ilalagay ako sa leg mo. Okay, sige. Ano ba yan? Kwintas ba yan? Sandali lang. Teka, kakabit ko lang. Ayan. Buksan mo na mga mata mo. Wow, ang cute! Lakit yan. Nakalagay dyan yung first picture natin na magkasama. Teka. Buksan ko ha. Ayan. Oh, ang totoy mo pa dito sa picture, oh. Ang cute naman, nakakagigil. Salamat dito, mahal, ha? Maliit na bagay lang yan kumpara sa sapatos na binigay mo. Ano ka ba? Hindi naman tayo nagpapagarbuhan ng bigay na regalo dito. Oh, hipa na natin tong kandila para makakain na tayo. Dito ka, dali. Tabi tayo. Oh, sige, usig ka. Ready ka na? 1, 2, 3. Humiling ka ba bago mo hinipan? Oo naman. Anong hiniling mo? Ang hiniling ko, sana, ikaw na makasama ko hanggang tumanda tayo. Alam mo, gabi-gabi kong hinihiling yun kay Lord. Oh, ako naman, hulaan mo kung hiniling ko. Na magtagal tayo? Hindi.
Ang hiling ko lang, mag-grow pa tong relationship natin, na sabay nating maabot yung mga pangarap natin, na kahit magkaroon man tayo ng ilang hindi pagkakaintindihan, sa huli maayos din natin yung mga gusot sa relasyon natin. Huwag kang mag-alala. Sabay nating aabutin ang mga pangarap natin. At ano man ang mangyari, walang iwanan. Promise yan ah. Promise! Grace, Ano yun? hindi na talaga ako makatiis eh. Pwede ba kitang halikan? Oo naman. Total anniversary na naman natin. Pwedeng pwede. Yun! Di ka nga rito. Mwah. Doon tayo sa kwarto. Gusto mo ba? Sure ka? Paano yung mga magulang mo? Wala sila ngayon. Lumabas sila ni na Emily. Sige, tara. Halika. Papadudot, hindi ko makakalimutan ang araw na yon sa buhay ko. Dahil ang araw na yon ay kung kailan ako namulat sa kakaibang init na dala ng dalawang taong nag-iibigan. Sa pamamagitan noon ay mas lalo pang lumalim ang pagmamahalan namin ni Brent. Mas nakabuo kami ng connection sa isa't isa. Mas nagkaroon ng kulay at sigla ang pagsasama naming dalawa. Nang mga panahong yon, pakiramdam ko ay ako ang nakakuha ng jackpot pagdating sa laro ng pag-ibig. First time ko lang umibig noon, pero ang lalaking ibinigay sa akin ay napakabait, napaka-loyal, marespeto, halos lahat na yata ng magagandang katangian ng isang tao ay nasa kanya. Family-oriented siya, career-driven at never siyang nagkulang pagdating sa pagiging boyfriend. Tumagal pa ng ilang taon ang pag-iibigan namin ni Brent. Nang mga panahong yon ay kilalang kilala namin ang isa't isa. Bawat sekreto, bawat trauma, pati ang mga bagay na kinakatakutan at kinahihiligan namin ay alam na namin. Lahat ng magaganda at hindi magandang katangian ng bawat isa ay tinanggap namin ng buo. Yon ang naging dahilan kung bakit tumagal ang relasyon naming dalawa, Papadudot. Yun nga lang, kasabay ng pagmamature na mga isipan namin ay ang unti-unti ring pag-iba ng kanya-kanya naming hangarin sa buhay. Para bang biglang nagkaiba ang direksyon naming dalawa. Lalo na noong may nangyari sa amin na siyang nagpa-realize sa akin kung ano ang kinatatayuan ng aming relasyon. Doon nagsimulang malagay sa alanganin ang relasyong matagal naming binuo at iningatan. Papadudot, 22 years old ako noon nung nagsimula akong makaramdam ng kakaiba sa katawan ko. Bigla akong hindi dinatna ng dalaw. Nakaramdam na rin ako noon ng pagkahilo tuwing umaga at palagi akong naiihi. Nagkakaroon din ako ng menstrual cramps kahit na wala namang lumalabas na dugo mula sa akin. Bigla akong kinabahan dahil ilan lamang yon sa mga sintomas ng babaeng nagdadalang tao. That time ay sinosolo ko na lamang muna ang mga pagbabago sa katawan ko. Ayokong sabihin kay Brent na makabuntis ako dahil alam kong hindi niya magugustuhan ang balitang yon. Marami pa kasi kaming commitment sa ibang bagay at si Brent noong mga panahong yon. Hindi pa nito naaabot ang mga pangarap niya dahil may kapatid pa siyang pinag-aaral. Hindi pa niya natutupad ang pangako niya sa nanay niya. Nabibigyan niya ito ng sariling bahay matapos itong magretiro sa pagtuturo. Hindi pa niya nakukuha ang stability na inaasam niya. Kapag kasi bigla kaming nagkaanak ay baka mahirapan na si Brent na tuparin ang pangarap na yon para sa pamilya niya, kaya itinago ko na lamang muna ang hinala ko. Maging ako naman noon ay hindi pa ready na maging isang ina. Pero kung sakali mang buntis ako, ay willing naman akong panagutan yon dahil kung ako ang tatanungin, ay wala namang kaso sa akin kung maaga man akong bumuo ng pamilya
kasama si Brent. Ilang linggo ang pinalipas ko para pakiramdaman ang katawan ko. Noong sa tingin ko ay buntis talaga ako ay bumili na ako ng pregnancy test para kumpirmahin ito. Kasabay noon ay sinabi ko na rin kay Brent ang hinala ko. Grace, Ay, kabayo! Brent! Nagulat naman ako sa'yo! sorry. Hindi nakalak yung pinto nyo kaya pumasok na ako. Nasaan si na tita? Maagang lumabas na malengke sila ni Papa. Si Emily. Natutulog pa. Umupo ka muna, ihahain ko lang tong breakfast na niluto ko. Sige. Kumain ka na ba? Hindi pa. Nung nabasa ko yung message mo, napuntahan kita, lumabas agad ako ng bahay. Wala pa nga akong ligo. Sakto, sabayan mo na lang muna akong kumain. Okay, sige. Pero bakit mo pala ako pinapunta rito? Ano yung sasabihin mo sa akin? May gusto ko ipakita sa'yo. Ano yun? Ito, Oh, ano yan? pregnancy test. Pregnancy test? Bakit meron ka niyan? Buntis ka ba? Hindi ko pa alam. Pero sa tingin ko oo eh. Malaki ang hinala ko na buntis ako, Brent. Paano mo nasabi? Ano bang nararamdaman mo? Delayed ako eh. Hanggang ngayon hindi pa rin ako dinadatnan. Lagi rin akong pagod, tsaka nahihilo, tsaka iritable. So, anong resulta? Buntis ka nga? Hindi ko pa nga ginagawa yung test. Gusto kong ipaalam muna sa'yo to para aware ka rin sa mga mangyayari. Mag-test ka na para malaman natin kung buntis ka. Okay lang ba sa'yo? Oo naman, bakit hindi? Talaga? Akala ko hindi mo matatanggap yung bata kung sakaling positive nga ako. Hindi, ang ibig kong sabihin, okay lang sa akin na mag-pregnancy test ka para malaman natin kung buntis ka nga. Kung totoong may laman yung tiyan mo ngayon, ibang usapan na yun. Ha? Anong ibig mong sabihin ibang usapan? Kung buntis ka, pwede naman sigurong ipalaglag, di ba? Anong sabi mo? Ipapalaglag mo tong bata? Alam kong masama yung bagay na yun, pero hindi ba mas masama kung magkakaroon tayo ng anak tapos parehong hindi pa tayo handa? Brent, kung sakaling man nabuntis ako, kahit hindi ako handa, gagawin ko lahat para panindigan yung bata. Nakakagulat ka ha? Hindi ko akalain na sa bunganga mo mismo lalabas yung mga pinagsasasabi mo ngayon. Ang gusto ko lang naman sabihin, hindi pa ako ready na maging tatay, Grace. Marami pa akong kailangang gawin sa buhay. At kapag nagkaanak tayo, malaki yung tsansa na hindi ko na magagawa yung mga bagay na yun. Hindi anak ang magpapatigil sa mga pangarap mo sa buhay. Kung gusto mo talagang tuparin ng isang bagay, magagawa mo yun, may anak ka man o wala. Madali lang sabihin yan pero hindi ganyan ang totoong buhay. Alam mo ba na napakaraming pangarap ng nanay ko nung bata pa lang siya? Pero ni isa sa mga pangarap na yon hindi natupad. Alam mo kung bakit? Kasi ipinanganak niya ako. At araw-araw niyang ipinapaalala sa akin na kung hindi dahil sa akin, mas maganda pa sana ang buhay niya pag nagkataon. O ngayon, sabihin mo nga sa akin, hindi ba magbabago ang buhay ko kapag nagkaanak tayo? My gosh, Brent! Nakakadismaya ka! Nagpapakatotoo lang ako. Kala ko kilala na kita. Sa haba ng pinagsamahan natin, marami pala akong hindi alam tungkol sa'yo. Bakit ba pinag-aawayan natin to? Hindi pa naman sigurado kung buntis ka nga. Kesyo buntis ako o hindi, nakakasuka pa rin yung mga sinabi mo. Gawin mo na lang yung test para matapos na tayo. At paano kung buntis nga ako? Bahala na. Tsaka na lang natin ulit pag-usapan to pag totoong buntis ka. Bahala ka dyan. Wala na akong ganang kumain. Umalis ka na nga. Umuwi ka na sa inyo. Uy, Grace, saan ka pupunta? Sandali! Grace! Dahil sa sobrang frustration ay hindi ko tinuloy ang plano kong paggamit ng pregnancy test noong araw na yon. Aaminin ko nakaramdam ako ng tampo kay Brent noong nalaman kong ayaw pa niyang magkaanak. Para bang sinabi niyang hindi pa niya gustong bumuo ng pamilya na kasama ako. Gayong napakatagal na naming magkarelasyon. Hindi ko rin inaasahan noon na gano'n ang magiging reaksyon niya kung sakali mang buntis ako. Sa pagkakaalam ko ang dalawang taong tunay na nagmamahalan kapag nagbunga, ang pagsasama nila ay pareho silang magiging masaya sa blessing na darating sa kanila. Pero sa pagkakataong yon, mukhang ako lang yata ang masaya sa aming dalawa sa posibilidad
ng pagkakaroon namin ng anak. Isa pang dahilan kung bakit hindi ko pa tinuloy ang test ay natatakot din ako na kapag nakumpirma nga ang buntis ako ay baka ipagpilitan lang ni Brent na ipalaglag ko ang bata. Ayokong gawin yon, Papa Dudut, dahil alam kong isang malaking kasalanan ang pagpapalaglag. Hindi ko kayang pumatay ng isang batang walang kamuang-muang. Kinakatakot ko rin na baka yun pa ang maging rason kung bakit masira ang relasyon naming dalawa ni Brent. 5 years na kaming magkasintahan noon at ayokong masira ang pinagsamahan namin dahil lang sa hindi inaasahang pangyayari. Sobrang down ako ng time na yon. May punto naman si Brent, pero dahil sa nangyari ay nagsimula na akong pagdudahan kung gaano ba ka-committed sa akin ang boyfriend ko. Nilapitan ko ang kapatid kong si Emily para makapaglabas ako ng sama ng loob sa kanya at para na rin makahingi ng advice kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Ate Grace! Ano na? Patapos ka na ba dyan sa CR? Saglit lang. Eto na. Mahigit 1 oras ka na dyan ah. Ano bang ginawa? Uy, umiiyak ka ba? Hindi ako umiiyak. Pumasok ka na. Sandali lang. Anong nangyari? Ba't ka ba umiiyak? Huwag mo na tong isipin. Sabi mo late ka na sa lakad mo, di ba? Okay lang kahit malate ako. Halika nga rito, mag-usap tayo. Bakit ka umiiyak? May kinalaman ba rito si Brent? Oo. Nag-away ba kayo? May konting misunderstanding lang kaming dalawa. Tungkol naman saan? Huwag mo tong sasabihin kahit kanino, ha? Okay, sige. Ano bang pinagawayan nyo? Feeling ko kasi buntis ako. Ha? Buntis ka? Oh my gosh! Sure ka ba? Hindi pa. May nakatago akong pregnancy test dyan sa CR. Oy, anong resulta? Hindi ko pa yung ginagamit. Eh bakit naman? Natatakot ako eh. Paano kung buntis nga ako? Natatakot ka ba na pagalitan ka ni na mama at papa pag nalaman nilang buntis ka? Maiintindihan naman siguro nila yun kung sakali. Matagal naman na kayo ni Brent eh. Hindi sila ang problema ko kung sakali, kundi si Brent mismo. Bakit? Ayaw ka ba niyang panindigan? Hindi pa raw siya handang magkaroon ng anak eh. Masyado pa raw kaming mga bata. Eh, ano ngayon kung bata pa kayo? Oo, tama naman. Pero pareho na kayong may trabaho. Matagal na kayong magkarelasyon. Sa tingin ko okay lang naman kahit maaga kayong bumuo ng pamilya eh. Pero hindi nga okay sa kanya. Kailangan pa siya ng pamilya niya. Marami pa raw siyang kailangan tapusin bago siya bumuo ng sarili niyang pamilya. So ano mangyayari kung totoo ngang buntis ka? Yun nga ang hindi ko alam eh. Kaya nga natatakot akong malaman ng totoo. Paano nga kung buntis ako? Ayoko namang ipalaglag tong bata. Walang magpapalaglag ng bata. Kasalanan sa Diyos yun. Sinabi ba sa'yo ni Brent na ipalaglag yung bata kapag nabuntis ka? Nabanggit niya yun pero siguro dahil takot lang din siya. Totoo ba? Kayang ipalaglag ni Brent yung magiging anak niya para lang sa pangarap niya? Nagulat nga rin ako sa sinabi niyang yun eh. Sobrang nadismaya talaga ako sa kanya. Ate, gamitin mo yung pregnancy test. Kung ano man yung maging resulta, tanggapin mo. Pero paano pag hiniwalayan ako ni Brent kapag nag-positive yung resulta? Eh di ibig lang sabihin nun, hindi siya para sa'yo. Kung handa ka niyang iwan at ipagpalit sa pamilya niya, meaning hindi ka deserve ng lalaking yun. Ayokong mangyari yun, Emily. Ayokong hiwalayan ako ni Brent dahil lang buntis ako. Huwag mong kampihan yung baluktot na pag-iisip ng boyfriend mo. Kung ayaw niya palang magkaroon ng anak, edi sana hindi kayo nagtsuktsakan. Sayang-saya siya nung ginagalaw ka, tapos kung sakaling buntis ka nga, bahag pala buntot niya. Gago pala siyang bobo siya eh. Dapat marunong siya manindigan sa mga bagay na pinaggagawa niya. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko eh. Gawin mo kung anong nararapat. Piliin mo kung saan mas mapapanatag ang isip mo. Ano man ang maging resulta ng pregnancy test, doon mo lang malalaman kung gaano ka kamahal ng boyfriend mo. Kung iiwan ka niya dahil lang doon, nakaligtas ka sa isang relasyong hindi ka kayang panindigan. Ay, gulong-gulo talaga ako. Ate, nasa CR ang kasagutan ng bumabagabag sa'yo ngayon. Gamitin mo na yung pregnancy test para malaman mo kung buntis ka ba talaga o hindi.
Saka mo nalang problemahin yung bobong Brent na yon kapag may resulta na. One step at a time. Malalampasan mo rin to. Ilang araw din akong hindi pinatulog ng problema ko, Papa Dudut. Kaya para matapos na ang paghihirap ko ay sinunod ko ang payo ni Emily sa akin. Ginamit ko ang pregnancy test na binili ko na ilang araw na ring nakatago sa CR namin. 2 bagay lang ang pwedeng kalabasan noon, Papa Dudut. Maaring buntis nga ako at yon ang maaring maging rason kung bakit magkakaroon ng lamat ang relasyon namin ni Brent. Dahil hindi niya tanggap ang bata o pwede ring hindi ako buntis at may pagpapatuloy namin ang relasyon namin ng walang problema. Kinabukasan ng umaga, ginamit ko ang pregnancy test dahil yon sa mga nabasa ko online ay mas preferred daw na itest ang unang ihi sa umaga para mas maging accurate ang resulta ng test. Papadudot madali lang ang gumamit ng PT. Gamit ang absorbent tip ng naturang kit ay padadaanan mo ito ng ihi sa loob ng 10 segundo. Pwede ring ipunin ang urine sa isang container saka doon ilulubog ang tip ng test kit. Pagkatapos ng 3 hanggang 5 minuto ay saka lalabas ang resulta nito. Kapag isang linya lang ang lumabas, ibig sabihin noon ay hindi ako buntis. At kapag 2 linya ang nagpakita ay buntis nga ako. Ang 5 minutong paghihintay na ginawa ko noong araw na yon, siguro ang pinakamatagal na 5 minuto ng buhay ko. Labis ang kabang nararamdaman ko dahil kapag napatunayang buntis ako, ay magbabago na ang buhay ko. Matapos ang ilang minuto ay kabado kong tinignan ang resulta ng test. At hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko nung nakita ko ang resulta. Isang linya lang ang nagpakita. Papadudot, nag-research ako kung bakit ako biglang nagkaroon ng sintomas ng pagbubuntis kahit na hindi naman ako buntis. At ang sabi ay psychological daw ito. Nakahinga ako nang nalaman kong hindi pala ako buntis. Masyado pa akong bata noon para magkaroon ng sariling pamilya at hindi pa ako mentally ready para maging isang ina. Pero sa parehong pagkakataon ay nakaramdam ako ng kaunting lungkot. Siguro'y dahil may parte ng puso ko ang umaasa na hindi rin masama kung sakali mang magkaroon kami ng anak ni Brent. At least sa parte ko. Nung araw na yon ay isang bagay ang na-realize ko. Matagal na kaming magkarelasyon ni Brent. Marami na kaming pinagdaanan sa buhay pero dahil sa nangyari sa aking pregnancy scare, ay napagtanto ko na hindi pa 100% committed sa akin ang boyfriend ko tulad ng inaakala ko. Understandable naman yon dahil may pamilya siyang inaalagaan at tinutulungan. Ayoko rin namang lumabas na inagaw ko si Brent mula sa pamilyang bumuhay at sumuporta sa kanya simula pagkabata niya. Pero pakiramdam ko noon ay parang outsider pa rin ako sa buhay ni Brent. Parang hindi pa ako parte ng priorities niya na kahit magkaroon kami ng anak ay mas magfo-focus pa rin siya sa pamilya niya. Ang kaisipan na yon ay parang tinik na natili sa puso ko sa sumunod na buwan. Nung nagkita kami ni Brent ay ibinalita ko sa kanya ang naging resulta ng pregnancy test. Grabe. Nabusog ako dun ah. Gutom na gutom ah. Hulaan ko, hindi ka na naman kumain ng lunch mo kanina, no? Kapilang lunch ko kanina eh. Naghahabol kasi ako ng deadline kaya hindi na ako nakakain ng maayos. Ayan. Dapat kasi inaalagaan mo yung sarili mo kapag nagkasakit ka. Madali ka lang palitan ng kumpanya nyo. Yang katawan mo na yan, iisa lang yan. Health over work dapat. Alam ko naman yun. Alam mo, pero hindi mo naman ginagawa. Nakakabawi naman ako eh. Tingnan mo, marami ako nakain ngayon. Ano, tapos ka na ba? Tara na, para makauwi na tayo. Gusto ko na magpahinga eh.
Teka, wala pa yung takeout mo. Ay, oo nga pala. Munti ko na makalimutan. Para kanino ba kasi yung takeout mong dessert? Huwag mong sabihing para sa'yo din yun. Hindi, para yun kina nanay. Okay. Antayin na lang natin. Tsaka magpahinga ka muna bago tayo umalis. Baka hindi ka matunawan yan. Sabagay, oo nga. Anong oras na ba? Maaga pa naman, 8:45 pa lang. Sana wala nang traffic pag uwi natin. Brent, may sasabihin pala ako sa'yo. Ano yun? Tungkol sa pregnancy test na ginawa ko. Ay, oo nga. Hindi mo na ako sinabihan tungkol dun ah. Negative ako. Talaga? Nice! Mabuti na lang. Akala ko magiging tatay na ako eh. Ang saya mo naman. Parang ayaw mo talaga magkaanak ah. Hindi naman sa ayaw. Hindi pa kasi pwede ngayon. Alam mo naman na marami pa ako. Oo, alam ko. Priority mo muna ang pamilya mo ngayon. Family first bago ako. Anong family first bago ikaw? Siyempre priority din kita. Talaga ba? Parang hindi ko naman ramdam. Paano hindi mo ramdam? Ikaw nga kasama ko ngayon o imbis na pamilya ko, di ba? Pero willing kang ipalaglag yung anak natin kung sakaling buntis ako? Babalik na naman tayo dyan eh. Tapos na nga yan, di ba? Hindi ka buntis. So ano pang problema natin ngayon? Ang problema doon, yung ginawa mong choice ang abortion. Brent, anak natin yung pinag-uusapan. Anak na nabuo kasi nagmamahalan tayo. Tapos ang unang lalabas sa bunganga mo, ipalaglag? Anong klaseng solusyon yun? Akala ko ba naiintindihan mo ako? Naiintindihan naman kita. Ayaw mo pang magkaanak kasi marami ka pang dapat gawin. Ako ba? Naiintindihan mo ba ako? Sa totoo lang, hindi. Ano ba talaga gusto mong puntuhin? Na masama akong boyfriend? Na masama akong tao kasi gusto kong ipalaglag yung bata? Sa hindi pa ako ready. Ano magagawa ko? Mas gugustuhin mo ba na maging pabaya akong tatay? Hindi yun ang gusto kong palabasin. Ano? Kasi sa tono ng pananalita mo ngayon, ginagawa mo akong masamang tao eh. Ang sinasabi ko lang, hindi ka pa ganun ka-committed sa akin. Sa tagal ng pinagsamahan nating dalawa, hindi mo pa pala ako kayang panindigan? Anong klaseng pag-iisip yan, Grace? Siyempre, kaya kitang panindigan. Pero kapag buntis ako, hindi mo kaya. Ibang kaso naman kasi yun. Yun nga ang point ko eh. Wala ka pa sa ganong klaseng commitment pero ako, nandun na ako. Kaya kitang panindigan kahit anong mangyari. O sige, bigay ko na sa'yo yun. Kaya mo akong panindigan hanggang sa huli. Salamat. Pero sana naisip mo rin na magkaiba tayo ng buhay. Hindi mo problema ang pamilya mo kasi kaya nilang suportahan ang sarili nila. Ako, sa akin nakaasa buong pamilya ko. Nasa akin yung pressure na ibalik sa kanila yung mga sakripisyo nila dahil sa pesteng utang na loob na yan. Mahal kita. At gusto kong panindigan ka hanggang dulo pero mahal ko rin yung pamilya ko. Sana maintindihan mo yun. Tama na nga. Ayoko nang pag-usapan to. O, saan ka pupunta? Ifa-follow up ko lang yung takeout mo para makauwi na tayo. Simula noong naging aware ako sa totoong lugar ko sa buhay ni Brent, marami na akong napapansin sa relasyon namin. Kung noon ay in love ako sa kanya, noong time na yon bawat galaw niya ay binibigyan ko na ng ibang kahulugan. Noong panahong yon ko lang napansin na wala talaga ako sa priority list ni Brent. Malapit na kaming mag 6 years noon pero nakafocus pa rin siya sa pamilya niya. Wala naman talagang problema para sa akin na gusto niyang makabawi sa pamilya niya. Na gusto niyang bigyan ng magandang buhay ang nanay niya. Ang gusto ko lang naman ng panahon na yon, Papa Dudut, ay maging priority rin ako ni Brent. Para kasing left out ako noon. Hindi ko kinakalaban ang pamilya niya dahil alam kong importante sila sa buhay ng boyfriend ko. Nakakalungkot lang na hanggang noon, kahit matagal na kaming magkasintahan ay parang hindi pa pala ako parte ng pamilya niya. Gayong si Brent ay itinuturing ko ng parte ng buhay ko simulat sa pool. Pero kahit na ganoon Papa Dudut, sa kabila ng ilang hindi pagkakaintindihan namin, ay nakapagpatawaran pa rin naman kami ni Brent. Kahit na ilang beses kaming nag-away at magkasagutan, sa huli ay naaayos pa rin naman namin pansamantala ang problema.
Yun nga lang sa pagtagal ng panahon ay unti-unti ko nang pinagdududahan ang lugar ko sa buhay niya. Para bang nagsimula kaming sabay na maglakad sa isang daan pero nung makalayo na kami sa paglalakbay namin ay dahan-dahan kaming nagkahiwalay ng landas dahil sa magkaibang direksyon na kami patungo. Kung pakanan ako, siya naman ay pakaliwa. Magkaiba ang goal namin sa buhay ng time na yon. At doon na po nagsimulang lumabo ang relasyon naming dalawa. Yun na yun? 2 oras na pelikula tapos ganun lang yung ending? Ang pangit naman. Hindi mo lang siguro na-gets yung kwento. Pangit lang talaga yung kwento. Naghiwalay din naman sila sa dulo. Sa tingin mo, bakit sila naghiwalay? Di ko alam. Masyado kasing OA yung babae. Ang gusto lang naman nung lalaki i-maintain yung relasyon nila ng asawa niya katulad nung una silang nagkakilala. Pero hindi ganun ang relasyon. Ang pag-iibigan ng 2 tao, hindi yan stagnant. Nagbabago yan, nag-grow. Kung walang growth ang relasyon ng 2 tao, yun ang masasabi nating boring. So saan nauwi yung growth na sinasabi mo? Hindi ba sa hiwalayan? Kasi nga, ayaw i-acknowledge ng lalaki yung pagkakamali niya. Ano naman ang mali nung lalaki sa pelikula? Wala naman ah. Siya pa nga yung niloko eh. Hindi mo nga talaga naintindihan yung pinanood mo, no? O sige, explain mo sa akin para maintindihan ko. Ganito kasi ang pagkakaintindi ko sa pinanood natin. Yung lalaki, na-stuck na lang sa idea na okay na siya dahil may asawa na siya. Doon na siya namuhay sa pantasya na napaka-magical ng love story nila. Hindi niya na-realize na sa present time, sanga-sanga na palang problemang pinagdadaanan nilang mag-asawa. Alam mo ba kung bakit? Kasi wala nang bago sa pagsasama nila. Kung anong meron silang dalawa simula nung maging sila hanggang sa naging mag-asawa sila, okay na yung lalaki ron. Samantalang yung babae, gusto niya ng pagbabago. Gusto niyang sumabay sa pag-evolve ng relasyon nila. Sa relasyon kasi, kailangan mo talagang sabayan yung agos niyan eh. Hindi porkit ang tagal niyo na, kampante ka na lang. Nagkataon na yung babae, gusto niyang i-upgrade yung pagsasama nilang mag-asawa dahil sa mga nagdaang taon, walang nagbago sa relasyon nila. Madalas kasi, may mga asawa na napaka-insensitive sa nararamdaman ng asawa nila. Oh, relax ka lang. Affected ka naman masyado sa pinanood natin. Pelikula lang yun. Hindi yun pelikula lang, kasi nakaka-relate ako dun sa pinagdaanan ng babaeng asawa. Anong ibig mo sabihin? Nakatulad ako nung lalaki? Ganun ba ako? Grace, sumagot ka. Ganun ba ako? Oo, katulad ka nung lalaki sa pelikula. Ba't mo naman ako tinutulad sa lalaki dun sa pelikula? Ito mismo, the fact na hindi ka aware na may problema na rito sa relasyon natin, kaya katulad ka mismo nung lalaki. Wala naman tayong problema. Akala mo lang wala kasi hindi mo nakikita yung problema. Pero meron, Brent. May problema sa relasyon natin. O sige, ano yung problema? Sabihin mo sa akin. Saan ba patungo tong relasyon natin? Anong saan patungo? Kailangan pa bang sagutin yan? Malamang. Hindi pa ba obvious kung saan? Sa estado natin ngayon, hindi. Hindi talaga obvious. Alam mo kung bakit? Kasi pakiramdam ko, para lang akong display sa buhay mo. Ako yung girlfriend for the sake na may masabi ka lang na girlfriend. Pinupuntahan mo ako kung kailan convenient sa'yo. Nagde-date tayo kung kailan hindi ka busy. Tsaka lang ako nabibigyan ng pansin kapag wala ng problema sa pamilya mo. Ano ba talaga ako? Tambayan mo kapag wala ka nang magawa? Alam mong busy akong tao. Yun na nga eh. Laging una sa listahan mo ang trabaho mo. Kasi kailangan mong pumayod para sa pamilya mo na pangalawa sa buhay mo. Paano naman ako? Lagi na lang akong pangatlo? Darating din naman tayo dyan sa gusto mo eh. Kapag naibigay ko na yung pangarap kong buhay para sa pamilya ko, ikaw na yung magiging priority ko. Hanggang kailan ako maghihintay? Kung kailan ubus na ako? Kung kailan wala nang natitirang pang-unawa sa isip ko? Kung kailan wala na yung pagmamahal ko sa'yo? Bakit ka ba kasi nagmamadali? Hindi ba pwedeng magstay lang muna tayo kung nasan tayo ngayon? Mga bata pa tayo. Wala ka bang pangarap na gusto mong abutin? Hindi lang sa pag-ibig umiikot ang mundo, Grace. Saan na napunta yung pangako natin na sabay nating tutuparin yung mga pangarap natin? Ano to? Kanya-kanya na lang? Ano ba naman yan? Hindi yun yung gusto kong sabihin. Pero yun ang pinaparamdam mo
mo sa akin eh. Brent, gusto ko ng assurance. Gusto ko lang naman na iparamdam mo sa akin na may future na nag-aabang para sa ating dalawa. Yun lang naman yung kailangan ko eh. Ewan ko sa'yo. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo makuha-kuha yung pinagdadaanan ko ngayon. Sobrang gulo pa ng utak ko. Ang dami kong iniisip sa buhay para idagdag pa yan sa mga problema ko. Alam mo, gumagawa ka lang ng sarili mong problema sa totoo lang. Okay naman tayo eh. So bakit kailangan mo pang guluhin yung relasyon natin? Oh my gosh, Brent! Huwag mo akong i-oh my gosh dyan. Mag-aaya ka manood ng pelikula tapos biglang magagalit ka ng ganito. Bahala ka dyan. Uuwi na ako. Eh di umuwi ka! Ganyan ka naman lagi eh. Nakakapagod na! Ako rin pagod na. Pagod na ako, Grace. Sobrang nakaka-frustrate, Papa Dudut, dahil para bang hindi narinig ni Brent ang mga hinaing ko noong panahong yon. Pinipilit niyang walang problema sa relasyon namin at masyado ko raw ino-overanalyze ang mga nangyayari sa buhay namin. Nagbibingi-bingihan siya sa mga idinadaing ko sa kanya. Hindi niya nakikita na napag-iiwanan na niya ako bilang girlfriend at wala man lang siyang ginawa tungkol doon. Kahit na ilang beses ko na siyang sinabihan tungkol sa mga nararamdaman ko. Pakiramdam ko noon ay para kaming nagkatagpo sa isang intersection na kalaunan ay magkakahiwalay din ng landas dahil sa magkabilang direksyon na patungo ang mga buhay namin. Sa halip na magkasama kami sa paglalakbay ay kanya-kanya na kami ng landas na tinatahak. Hindi nga naglaon, ang dating mainit na relasyon namin ay unti-unting nanlamig. Nagkapatong-patong na ang mga misunderstanding sa pagitan namin hanggang sa lagi na lang kaming nag-aaway. Dumating nga noon sa puntong hinamon ko siya ng hiwalayan at sobrang nadurog ang puso ko noong pumayag siyang magpahinga na lang muna kami mula sa isa't isa. Sa pagpayag pa lamang ni Brent na mag-cool off kami ay pinatunayan lamang niya na hindi talaga ako kasama sa mga priority niya. Nasaktan ako na hindi man lang niya pinag-isipan ang desisyon niya. Pumayag siya kaagad na magpahinga muna kami mula sa isa't isa nang hindi man lang kinoconsider kung ano ang mararamdaman ko. Pinanindigan ko ang hamong ginawa ko sa kanya ng ilang linggo hanggang sa hindi ko rin siya natiis. Mahal ko siya ng sobra para sa sarili ko, kaya sa huli ay ako rin ang lumapit sa kanya para ibalik na ang relasyon namin. Pero nagulat na lamang ako nung ayaw na ni Brent na bumalik kami sa dati, Papa Dudut. Sising-sisi ako noon na nakipag-cool off ako kay Brent. Akala ko ay magpapahinga lamang kami mula sa isa't isa pero hindi ko inaasahan na tutuldukan na pala niya ang 6 na taon na pinagsamahan namin. Ginawa ko ang lahat para lamang magkabalikan kami. Nangako ako sa kanya na hindi ko na siya pe-pressurein pagdating sa pagpili sa akin. Sinabi ko rin sa kanya na willing na akong maging third priority niya at kahit unahin na niya ang pamilya niya. Pero sa huli hindi na talaga ako binalikan pa ni Brent. Ang sabi niya ay mabuti na raw na tapusin na lang namin ang relasyon namin dahil noong nagdaang taon daw bago kami mag-cool off ay nasasakal na raw siya sa pagiging demanding ko. Nakabubuti raw na maghiwalay na kami para magkaroon na rin daw ako ng peace of mind. Tama rin siguro ang ginawa niya nung time na yon. Dahil mahirap naman talagang ibalik ang isang relasyon kung ganun pa rin ang tingin namin sa isa't isa. Sobrang sakit lang para sa akin na mabilis natapos ang pag-ibig na inakala ko noon ay dadalhin ko hanggang sa pagtanda ko. Ilang buwan kong dinanas ang sakit ng hiwalayan namin ni Brent. At kahit papaano'y totoo ang kasabihang time heals dahil natuto rin naman akong mamuhay nang wala si Brent sa tabi ko. Matagal bago ko nakuha ang katahimikang yon pero dumating din ang araw na natanggap ko rin ang katotohanang ang first love ko ay hindi ang magiging final love ko.
Pagkatapos maghilom ng puso ko ay saka naman sunod na pumasok sa buhay ko si Roan. Nakatulad ng nauna kong kwento sa inyo ay hindi rin naging maganda ang ending. Mabilis na dumaan ang mga taon. Nagkaroon ako ng sakit at yun na ang naging dahilan kung bakit muli kaming nagkita ni Brent noong 2021. Brent! Hello! Grace, Kanina ka pa ba? hindi, kararating ko lang din. Salamat pumayag ka na makipagkita sa akin, ha? Oo naman, walang problema. Maupo ka. Salamat. Nagulat nga ako na bigla ka nag-message sa akin eh. Akala ko nakalimutan mo na ako. Hindi ah. Paano kita makakalimutan eh? Ikaw ang first boyfriend ko. Mabuti naman kung ganon. Hindi rin kita nakalimutan eh. Hindi naman ba kita naabala? Hindi ka abala. Wala akong pasok ngayon, tsaka wala naman akong ginagawa sa bahay. Kaya libre ang oras ko. Mabuti naman may time ka na ngayon. Wala na kasi ako masyadong pinagkakaabalahan eh. Kumusta ka na pala? Laki ng ipinagbago mo ah. Mabuti naman ako ngayon. Marami akong pinagdaanan the past few months pero sa awa ng Diyos, nalampasan ko naman lahat ng problemang dumating sa akin. Muntik na nga akong mamatay eh. Bakit? Anong nangyari? Ay nako, mamaya na natin pag-usapan yon. Ikaw, kumusta ka na? Okay naman ako. Okay na okay. Nakabili na nga pala ako ng bahay at lupa para sa nanay ko. Maliit lang pero at least natupad ko yung pangako ko sa kanya. Talaga? Congrats ha! May kanya-kanya na ring buhay yung mga kapatid ko. Puro professional na sila. Mas mataas na nga yung sahod nila kaysa sa akin eh. At least, sulit yung pagod mo noon, di ba? Oo, ang sarap sa pakiramdam. Worth it naman lahat ng sakripisyo ko noon. Tapos na yung trabaho ko sa pamilya ko kaya ngayon, nakakapag-focus na ako sa sarili ko. Halata nga. Sobrang blooming mo ngayon eh. Talaga ba? Oo, ibang-iba na yung aura mo ngayon compared noon. Nung dati, ramdam na ramdam ko yung bigat na pinapasan mo eh. Wala ka sa focus, ang dami mong ginagawa. Hindi mo alam kung ano bang uunahin mo. Ngayon, kitang-kita na sa mukha mo yung payapang buhay. Sobrang fulfilling lang kasi na nagawa ko na yung mga plano ko sa buhay dati. May maayos akong trabaho, kaya ko nang buhayin ang sarili ko. Marami na akong time para naman pasayahin yung buhay ko. Nakakahinga at nakakatulog na ako na maayos ngayon kasi alam kong safe at stable na ang buhay ng pamilya ko. Natutuwa naman ako para sa'yo. Deserve mo lahat ng blessings na meron ka ngayon kasi alam kong pinaghirapan mo lahat yon. Congrats ulit ha! Salamat. Ako naman, natutuwa ako na nagkita ulit tayo ngayon. Alam mo, paminsan-minsan, napapanaginipan pa rin kita. Ay talaga ba? Bakit naman? Hindi ko alam, siguro dahil simula nun hanggang ngayon, hindi ka pa rin nawawala sa isip ko. Ikaw yung isang bagay na pinagsisisihan ko eh. Ikaw yung pangarap ko na hindi natupad. Ganun talaga ang buhay. Hindi lahat makukuha natin. May mga sakripisyo tayong kailangan gawin para sa mga bagay na mas importante. Ay, nakakalungkot. Pero sasamantalahin ko na tong pagkakataon na to. Matanong ko lang, may kinakasama ka na ba ngayon? Ako? Wala. Single ako ngayon at plano kong maging single hanggang sa ready na ako magmahal ulit. Ah, ganun ba? Eh ikaw, kumusta naman ang love life mo? Wala akong girlfriend ngayon. Ikaw yung pinakahuling naging girlfriend ko. Ah, totoo ba? Never ka nang nagka-girlfriend ulit? Di ba nga busy ako noon? Hindi nga kita napanindigan dati. Kaya wala ring rason na maghanap ako ng iba na hindi ko rin naman ulit mapaninindigan. Grabe, iba talagang dedication mo para sa pamilya mo, no? Ikaw mismo ang witness dun. Pero maiba tayo. Bakit mo pala naisipang makipagkita sa akin? Tungkol nga pala dyan, may kailangan lang akong sabihin sa'yo. Ano yun? Nabanggit ko kanina na muntik na ako mamatay, di ba? Nagkasakit ako at this year lang, nalaman ko na may HIV ako. May HIV ka? Oo, at ang advice sa akin ng doktor ko, sabihan kayong mga naging boyfriend ko. Para na rin makasiguro na wala kayong sakit kasi baka may chance na nahawahan ko kayo. Pero imposible yun. Ako yung first mo, di ba?
So malamang wala ka pang sakit nung tayo pa. Imposible rin namang ako yung nakahawa sa'yo kasi kahit kailan, hindi ko nagawang mag-cheat sa'yo. Mas maganda yung magpa-test ka na lang din para masigurado tayo. O sige, kung yun ang ikapapanatag ng loob mo, magpapatest ako. Salamat ha. Pero okay ka na ba ngayon? Wala nang problema sa kalusugan mo? Wala na. Magaling na ako sa ibang sakit. Itong HIV, hindi na matatanggal to sa sistema ko. Pero may treatment plan akong sinusunod para masuppress yung virus at saka para mapalakas yung immune system ko. Mabuti naman. Alagaan mo sarili mo, Grace. Ikaw mismo nagsabi sa akin noon na health is wealth. Oo, alam ko. Kaso minsan, may mga bagay talaga na hindi natin inaasahang mangyari. Katulad nga ngayon, sino ba na mag-aakalang magkikita tayo ulit, 'di ba? Kaya nga eh. Yun lang naman ang gusto kong sabihin sa'yo. Gusto lang kitang i-inform. Huwag kang mag-alala. Magpapatest ako agad para sa'yo. Salamat. Papadudot negative ang naging resulta ng HIV test na ginawa ni Brent. Negative din si Roan at Toto, ang ibig sabihin lang noon, kung hindi ko nakuha sa tatlo ang sakit ko ay malamang kay Patrick ako nahawa at hindi ako ang nakahawa sa kanya. Nang mga panahong yon ay naisip ko na baka yung sakit ko na ang naging balik sa akin ng mundo dahil sa ginawa kong panloloko kay Patrick. Nakarma ako dahil pinaglaruan ko ang puso ng isang tao. Kahit ganon ay tinulungan ko pa rin si Patrick sa naging pagharap niya sa kanyang sakit. Naging sandala namin ang isa't isa para bumangon ulit. Dumaan ang mga taon at nagpatuloy ako sa araw-araw na gamutan ko hanggang sa parang wala na akong sakit. Nakabalik din ako sa sarili kong timbang. Naging normal na ulit ang buhay ko noon at kapag makikita ako ng mga tao ay hindi nila akalain na meron akong dinadalang sakit. Sa ngayon ay undetectable na ang virus sa katawan ko. Ang ibig sabihin noon ay maliit na lang ang chance na makahawa ako ng ibang tao. Ang kailangan ko na lang gawin ay i-maintain ang pag-inom ng gamot sa pang-araw-araw. Masaya na ako noon, papadudot, na nagbalik na sa normal ang buhay ko. Pero isang bagay ang hindi ko inaasahan sa nagdaang taon. Pagkatapos ng pagkikita namin ni Brent ay muli kaming nakabuo ng koneksyon. Nagsimula kami ulit sa pagiging magkaibigan at surprisingly kahit may HIV ako ay hindi naging hadlang yon para magpakita ulit sa akin si Brent ng motibo. Sinubukan niya akong ligawan ulit sa pangakong ako na ang magiging number 1 priority niya sa buhay niya. Sinagot ko siya, papadudot, at ang unexpected comeback ng love story namin ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Grace, salamat na binigyan mo ako ng second chance. Lahat naman tayo may karapatan para sa second chance eh. Isa pa, yun nangyari sa atin noon at yung naging rason mo noon kung bakit tayo nagkahiwalay. Naiintindihan ko na ngayon. Masyado pa tayong bata noon kaya sobrang emotional pa ako. Siguro natakot lang din ako na mapag-iwanan. Actually, marami ka namang punto nun eh. Hindi mo deserve yung ginawa ko sa'yo. Tinake for granted kita kasi alam kong lagi ka lang nandyan sa tabi ko. Na hindi mo ako iiwan. Hindi ko nabalanse yung mga prioridad ko sa buhay. At lalong hindi ko na-consider yung nararamdaman mo ng mga panahon na yon. Kaya kahit huli na, humihingi pa rin ako ng tawad sa'yo. Pareho namang may point yung pinaglalaban natin dati. Siguro hindi pa talaga natin time noon. Pero tingnan mo, maayos naman yung kinalabasan natin ngayon, 'di ba? Mabuti na lang talaga. Ako nga yung dapat na magpasalamat sa iyo eh. Kasi kahit alam mong may dinadala akong sakit na nakakahawa, hindi naging hadlang yon para piliin mo ulit ako. Hindi naman ako natatakot sa sakit mo eh. Mas natatakot ako na mawala uli yung chance na maibalik kita sa buhay ko. Nakakatawa nga eh kasi noong mga nakaraang taon, ilang beses ako nagtangka na i-message ka. Talaga? Bakit hindi mo tinuloy? Nahihiya ako sa'yo eh. Ako yung nakipaghiwalay
Ako yung sumira sa relasyon natin. Naisip ko na parang wala na akong karapatan ulit na magpakita sa buhay mo. Kaya sobrang tuwang-tuwa ako nung nag-message ka sa akin. Kung may magandang bagay man na nagawa yung sakit ko, yun yung nag-cruise ulit yung landas nating dalawa. Ako rin, natuwa rin ako nagkita tayo ulit. Pangako ko sa'yo, hindi na mauulit yung nangyari noon. Ibibigay ko na sa'yo yung commitment na kailangan mo. Kasi wala na akong ibang hangad ngayon sa buhay ko kundi ikaw na lang, Grace. Sigurado ka ba dyan? Oo, siguradong sigurado ako. Bakit? May pag-aalinlangan ka pa rin ba hanggang ngayon? Wala naman, pero handa ka ba talagang piliin tong buhay na to kasama ako? Grace, ikaw yung pinili ko. At hindi ko nasasayangin tong pangalawang pagkakataon na ibinigay mo sa akin. Kahit na ayoko magbuntis? Ayaw mong magbuntis? Bakit? Brent, may HIV ako. At kapag nabuntis ako, may chance na makuha ng bata yung sakit ko. Ayokong magsilang ng isang batang hindi pa man pinapanganak may sakit na. Ayokong bigyan ng miserableng buhay ang magiging anak ko. Pero okay ka naman na, di ba? Sabi mo, undetectable ka na. Hindi ka na makakahawa. Oo, hindi na ako makakahawa sa'yo. Pero yung batang mabubuo sa sinapupunan ko, kahit may treatment pa ako may chance pa rin na makuha yun ng bata. Ayokong i-risk yun, Brent. Naiintindihan ko. Okay lang sa akin yun, Grace. Talaga? Oo, okay lang talaga. May ibang paraan pa naman para magkaroon tayo ng anak eh. Pwede tayo mag-ampon. Ang mahalaga lang para sa akin ngayon, ikaw. At kung ayaw mo magkaanak dahil sa sakit mo, igagalang ko yun. Igagalang ko yung desisyon mong yun. Walang magbabago. Pareho pa rin ang pagtingin ko sa'yo. Maraming salamat, Brent. Kailangan nating magsakripisyo para sa mahal natin, di ba? Katulad ng sinabi ko, ikaw na ang priority ko ngayon. At tutuparin ko yun hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Salamat at naiintindihan mo ako. At yun na nga po ang naging kapalaran namin ni Brent, Papa Dudut. Sa kabila ng kawalan ko ng kagustuhang magkaroon ng anak ay tinanggap ito ni Brent. Simula noong nagkasakit ako ay marami nang nagbago sa buhay ko at lahat ng ito ay puro positibo. Nagkabalikan kami ni Brent para sa pangalawang pagkakataon ay maitama namin ang mga pagkakamali namin noon. Sa kabilang banda ay may sarili ng pamilya si Toto ngayon. Si Patrick naman ay undetectable na rin ang HIV sa dugo niya at tahimik nang namumuhay sa Bacolod. Dahil maagang nalaman ang sakit nito ay naiwasan niya ang mga malubhang sakit na pwedeng dumapo sa kanya. Hindi na siya natuloy sa pag-iibang bansa at mas pinili na lamang niyang samahan ang mga magulang niya. Sa kasamaang palad, si Roan ang nagkaroon ng masamang kapalaran sa taong ito. Atake raw sa puso ang kinamatay niya. Pero nitong nakaraang buwan lang ay isang sekreto ang nalaman ko. Hindi lang atake sa puso ang kinamatay ni Roan. Ibinalita sa akin ng ex niyang si Margie na nagkaroon muna ng pneumonia si Roan dahil meron palang HIV ito. Nauwi ito sa heart attack na siyang kinamatay niya, Papa Dudut. Ang kwento sa akin ni Margie, isang kaibigan umano ni Roan ang nakausap niya tungkol sa totoong sakit nito. Nalaman nilang may HIV sa Roan noong nakasabay nito ang kaibigan ni Margie sa pagkuha ng gamot sa center. Simula noon ay itinigil na ni Roan ang pag-inom ng gamot niya dahil wala naman na raw siyang nararamdamang sakit hanggang sa bigla na lamang siyang nagka-pneumonia. Kung paano siya nakakuha ng HIV, isang malaking palaisipan pa rin yon sa amin hanggang sa ngayon. All those years, naniniwala ako na si Patrick ang nakahawa sa akin. Pero ang totoo ay kay Roan pala nang galing ang lahat. Mas lalo akong na-guilty nung na-realize kong ako ang nakahawa kay Patrick, Papa Dudut. Magsilbi sana itong leksyon sa lahat kung gaano kaimportante ang HIV testing. Importante rin na maabisuhan natin ang mga partners natin
kung meron mang sakit dahil hindi biro ang makahawa ng tao. Kung noon ay takot akong malaman ng ibang tao na may HIV ako, ngayon ay hindi ko na ito kinakahiya. Bilang isang HIV advocate, gusto kong maging inspirasyon at ehemplo sa mga tao. Gusto kong gawin nila akong instrumento para ipagpatuloy ang laban nila sa naturang sakit. Gusto kong gamitin ang kaalaman ko sa sakit na ito para magbigay ng liwanag at kaalaman sa mga kapwa ko Pilipino. Kaya sana kahit papaano ay marami kayong natutunan sa naging kwento ko. Dito na po nagtatapos ang sulat ko. Buong puso akong nagpapasalamat sa inyo, Papa Dudut. Pati na rin sa Barangay Love Stories, lalong-lalo na sa Barangay LS 97.1. Pagpalaing kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Grace. Totoo na ang nakaraan ay mahirap ng balikan, pero ang ating kinabukasan ay hawak-hawak pa rin ng ating mga palad. Nasa sa atin na lamang kung paano natin gagamitin ang nakaraan na ito para buuin ang bagong buhay na pinapangarap natin para sa ating hinaharap. Mga kabarangay, sana'y marami kayong napulot na aral sa kwento ni Grace. Sa talaan po ng DOH, 55 na kaso ng HIV ang nadedetect araw-araw dito sa Pilipinas. Kaya sana'y sundin natin ang request ng ating sender na maging safe at magpa-test dahil sa prevention is better than cure, lalo na sa sakit na wala pang lunas. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1.